Welcome sa On Recap Time, na kung saan ay matutunghayan ninyo ang mga bagong anime, na tiyak ay magugustuhan, kaya't mag-subscribe na at pakihit ang like button para updated ka sa mga bagong uploads ko. Simulan na natin. Nagsisimula ang kwento pagkatapos na talunin ni Rimuro si Clayman at tanggapin bilang isang Demon Lord. Sinabi niya na pagkatapos ng pulong, umalis sina Leon at Valentine, at sila ay inalagaan ng pagkain ni Rimuro. Pagkatapos, kumakain siya ng isa sa mga putahe at iniisip na ito ay masarap na lasa. Humihiling siya kay Raphael na suriin ang recipe. Nakita niya si Milim na kumakain ng walang anumang kagandahang asal, kaya naisip ni Rimuro na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Napansin niya si Milim na sinusubukan uminom ng alak at sinubukang pigilan ito, ngunit binanggit ni Milim na ito ay ang kanyang gantimpala para sa pagpapanggap na kontrolado. Sinabi ni Dagger na maari nang putulin ni Milim ang pagpapanggap dahil hindi naman pinag-usapan ni Clayman ang mastermind. Sinabi ni Milim na hindi niya magawa iyon dahil ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya na makipaglaban kay Rimuro. Pagkatapos, binanggit ni Rimuro na masyadong maaga pa para sa kanya na uminom, ngunit sinubukan pa rin ni Milim kunin ang alak mula sa kanya. Nagtataka si G kung ang brandy ay gawa sa mga ubas mula sa Urania, at sinabi ni Rimuro na ito nga. Iniisip niya na dahil sayo na sila ng supply ng prutas ngayon, maaari silang gumawa ng higit pa. Binanggit ni DGR na si Valentine ay nawawala sa ilang magagandang bagay. Iniisip ni Rimuro na marami siyang tanong para sa kanya, at sinabi ni Raphael na natapos na nitong suriin ang mga recipe para sa lahat ng nasa menu. Pagkatapos nito, nagtapos na ang Vores, at bumalik si Rimuro sa Tempest. Lahat ay bumaba sa paggalang upang batiin si Rimuro nang bumalik siya sa Tempest, at pinuri siya ni Diablo sa kanyang induksyon sa October Agrem. Nagtataka si Rimuro kung ano ang ginagawa niya rito, at binanggit ni Rigard na dapat nilang ipagpatuloy ang mga usapan mamaya, dahil sigurado siyang pagod na si Rimuro. Pagkatapos, ang eksena ay tumutok kay Aro na may tsa sa kasama si Diablo, Shian, at Veldora, at isang goblin ang nagdala ng ilang puding para sa kanila. Ibinalik ni Diablo ang kanyang bahagi ng puding kay Veldora, at binanggit niya na ito ay ang unang pangako nila. Nagtataka si Rimuro kung bakit hindi kumakain si Diablo ng kanyang bahagi, at sinabi ni Diablo na ipinangako niya ang kanyang bahagi kay Veldora bilang kapalit ng impormasyon. Nalaman ni Rimuro na alam ni Diablo ang nangyari sa Vores dahil sinabi sa kanya ni Veldora, at nagtataka siya kung magkano ang ipinagpalit niya sa impormasyon. Natuklasan niya na ito ay para sa 3 puding, at binanggit niya na hindi na kailangan ni Veldora kumain upang mapanatili ang kanyang sarili. Sinabi ni Veldora na maaaring hindi niya kailangan kumain, ngunit gusto pa rin niyang kumain, at binanggit niya na hindi rin naman kailangan ni Rimuro kumain. Pagkatapos ay tinanong ni Diablo si Shian kung nagampanan ba niya ng mahusay ang kanyang papel bilang tagabantay ng katawan ni Rimmer, at sinabi ni Shian na ginawa niya. Nagtataka siya kung paano nagpapatuloy ang misyon ni Diablo, at sinabi ni Diablo na ito ay nagpapatuloy ng maayos. Nagulat si Rimuro na bumalik si Diablo sa tamang sandali, at sinabi ni Diablo na siya ay nag-aasikaso ng ilang maliit na negosyo nang hingin siya ni Veldora na bumalik. Sinubukan ni Veldora na magpaalam, ngunit pinigilan siya ni Rimuro, at sinabi niya na hindi dapat makialam si Veldora sa trabaho ng ibang tao. Kinuha niya ang puding ni Veldora at pinakiusapan ng goblin na may pangalang Haruna na huwag magbigay ng anumang mga merienda kay Veldora sa mga susunod na araw. Pagkatapos, tinanong niya si Diablo kung maayos lang sa kanya na manatili dito, at nagtaka siya kung ang lahat ay maayos sa Falmouth. Sinabi ni Diablo na mayroon siyang ilang mga taong konektado upang tiyakin na ang lahat ay magpatuloy ayon sa plano, at ibinalik na niya ang lahat sa kanilang orihinal na kalagayan. Napagtanto ni Rimuro na ang tinutukoy niya ay ang mga bilanggo ng digmaan na pinagsubukan ng torture ni Shian, at sinabi ni Diablo na ang pag-iwan sa kanila bilang mga piraso ng karne ay nagiging hindi maginhawa. Ang kwento ay bumalik sa panahon na papunta si Diablo sa Falmouth kasama ang iba, at sa daan, sinubukan niyang pagalingin ang 3 bilanggo. Hindi magawa ng magic ng paggaling ang anumang bagay sa kanila, at nagtataka si Diablo kung ano ang ginawa ni Shian upang baligtarin ang batas ng kanilang pag-iral ng ganoon kadami. Iniisip niya na magiging mahirap ang trabaho, at gumamit siya ng magic upang pagalingin ang isa sa 3 bilanggo. Naririnig ang mga sigaw mula sa kanyang kalisya, umaasa si Nayam at ang iba na sana ay magiging okay ang 3 pagdating nila sa Falmouth. Makikita natin na ibinalik ni Diablo si Father Rahim sa kanyang orihinal na kalagayan, at nagpasalamat ang pari sa kanya. Sinubukan niyang pagalingin si Raisin, ngunit hinihiling ni Raisin na unahin niya ang kanyang hari.
Sinabi ni Diablo sa kanya na ang paghingi sa kanya ng mga pabor ay magkakaroon ng malaking halaga at pagalingin niya si Raisin. Umaasa si Raisin na pahintulutan siya ni Diablo na maglingkod bilang pinakamababang lingkod niya. Binanggit niya na ang kanyang katawan at kaluluwa ay para sa kanya upang gamitin, at hinihiling niya na bigyan niya ng kaunting awa si King Edmures. Sumasang-ayon si Diablo dito, ngunit binanggit niya na hindi niya papayagan ng anumang paglapastangan sa kanyang Panginoon na si Rimuro. Sinabi niya na kahit magpakita lamang siya ng bahagyang kawalang galang sa kanyang Panginoon, maaaring mapatay ng mismong hangin ng buhay na umiiral sa lupa ng Falmouth. Sumang-ayon si Raisin dito, at nagsumpa rin si Rahim ng kanyang katapatan kay Diablo. Naalala ng hari ang kanyang pagpapahirap, at hindi siya makapaniwala na ang Royal Sorcerer na naglingkod sa Falmouth sa loob ng maraming henerasyon ay ngayoy iniwan na ito. Iniisip niya na tama ang desisyon ni Raisin, at ipinangako niya kay Diablo na magbibigay siya ng anumang suporta na kailangan niya bilang huling hari ng Falmouth. Sinabi ni Diablo sa kanila na gawin ang kanyang hinihiling, at tiyak siyang hindi sila magdaranas ng hirap. Iniisip niya na sa kanyang natatanging kasanayan na, tempter, madali ang pigilin ng anumang pagtatraidor, at siyon ay nagtatanong kay Diablo kung kumusta ang mga bihag. Sinabi ni Diablo na sila ay nasa mabuting kalagayan, at binanggit niya na malapit na silang dumating sa Falmouth. Sinabi niya na dapat ay tapusin nila ang pag-takeover sa bansa ng mabilis, at pagkatapos ay pumasok sila sa Falmouth. Ang eksena ay nagpalit sa mga ministro sa hukuman na nakatingin sa kanilang pinakasira-sirang hari, at iniisip nila na hindi nila maaaring ibalik ang kanilang hari sa normal anuman ang spell na gamitin nila. Nagtanong sila kay Shogo kung ano ang nangyayari, at binanggit ni Raisin na hindi siya si Shogo. Nagpakilala siya at sinabi na siya ay nagtrabaho kasama ang mga champions at nakabalik kasama ang hari. Nagtataka ang mga ministro kung ibig sabihin ba nito na ang mga puwersa ng Falmouth ay natalo na, at mayroon silang lahat ng iba't ibang mga tanong. Isa sa kanila ay humiling na magpakalma muna ang lahat at pakinggan kung ano ang sasabihin ni Raisin. Sinabi ni Raisin sa kanila na ang kanilang labanan ay nagpabuhay muli sa natutulog na dragon sa kagubatan ng Jura, at nawala ang lahat sa panahon ng kanyang muling pagkabuhay. Nagtataka ang mga ministro kung paano ito nangyari, dahil sa pahayag ng Western Holy Church na patay na ang dragon, at binanggit ni Raisin na oo nga, ngunit ang isang tunay na dragon ay hindi kailanman lubusang mapapatay. Sila ay nagbabalik sa ibang lugar, ngunit nakakagulat na ang kanyang pagkabuhay ay nangyari ng napakalapit sa kanila at sa napakasamang panahon. Ang mga kabalyero at sundalong nakipaglaban sa lupa ay nawala pagkatapos ng pagkabuhay muli ni Veldora, at sila na lamang ang natitirang mga naroroon. Mahirap paniwalaan ito ng mga ministro, at pumasok sa silid ng trono si Yum at ang mga champions. Nagtanong ang isa sa mga ministro kung bakit ang mga karaniwang tao tulad nila ay biglang pumasok sa silid ng trono, at hinihiling ni Raisin sa ministrong may pangalang Carlos na magpakalma dahil ito ang grupo na nagligtas sa kanila. Hindi lubos na maintindihan ng mga ministro ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Rahim na ito ay isang matinding labanan kung saan nagkasalpukan ang parehong panig. Mas marami ang kanilang panig kaysa sa mga halimaw, ngunit sila ay may geographical na kapakinabangan, at nagresulta ito sa maraming karamihan. Ang gulo ng labanan ang nagpabuhay muli kay Veldora, at sa harap ng dragon, ang lahat ng kanilang magagawa ay ang sabihin ng kanilang huling mga dasal. Binanggit ni Raisin na si Rimuro, ang Panginoon ng mga halimaw, ay tumindig upang labanan ng dragon, at napapayuhan niya ang dragon na magpakalma ng kanyang galit. Mahirap paniwalaan ito ng mga ministro, ngunit binanggit ni Raisin na may kasama si Rimuro ang mga dryads, at nakipagtulungan siya sa kanila upang makipag-usap kay Veldora. Hindi makapaniwala ang mga ministro na may kasama rin si Rimuro ang mga dryads, at iniisip nila na ang pagtutol sa kanya ay isang malaking pagkakamali. Kung mayroon siyang kapangyarihan na makipag-usap sa dragon, binanggit niyo na wala silang dapat ipag-alala dahil tumulong siya kay Rimuro na patayin ang Orc Lord, at siya ay tunay na taong bukas palad na nagnanais na mabuhay ng magkasama sa mga tao. Sinabi ni Carlos na sa ganitong kaso, siyon ang dapat maging tagapalit sa kanila at iparating ang kanilang mga hinaing kay Rimuro, at binanggit niya na sasabihin niya ito tungkol sa mga hinaing sa ibang pagkakataon. Sinabi ni Yung na hindi ito magiging epektibo, at dahil si Rimuro ay isang taong bukas palad, ngunit sa kasalukuyan, siya ay galit dahil nagdeklara sila ng gyera laban sa kanyang bansa at pumatay ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Nanggagalaiti si Carlos at nagtataka kung si Yam ay pumapanig kay Rimuro, at dahil nakakita siya ng ganitong kawalang galang na tono tungkol sa kanyang Panginoon, nagalit si Diablo sa kanya. Ito ay nagpang-inig kay Raisin, at humiling siya kay Carlos na manatiling kalmado, ngunit hindi ito pinakinggan ni Carlos,
at sinabi niya kay Yon na ang isang karaniwang tao ay walang karapatang magsalita sa mga bagay ng isang kaharian. Mas lalong nagalit si Diablo, at nilamag ni Raisin si Carlos gamit ang isang spell at hiningi sa kanya na huwag magsalita hanggat hindi niya nauunawaan ang sitwasyon. Sinabi niya sa mga ministro na si Yam ay nagsasabi ng totoo, at sinabi niya na sila ay talo sa gyera na ito. Si King ADM Maris ay na-expose sa mahiwagang ng Storm Dragon, at nakikita nila kung ano ang nangyari sa kanya. Sila ay hinawakan bilang bihag at saka pinakawalan salamat sa salita ni Yam ang kampyon, at nagtataka ang mga ministro kung dapat ba silang sumuko sa isang bansa ng mga halimaw. Iniisip nila na wala na silang magagawa dahil ang mga halimaw ay may Storm Dragon sa kanilang panig, at isa sa kanila ang nagsabi na dapat tanggapin ang alok. Sinabi ni Diablo na ito ay isang mabuting desisyon, at binanggit niya na kanyang palalayain ang kanilang hari tulad ng ipinangako. Sa kasong ito, nagiging mapanuri ang mga sundalo sa kanya matapos siyang makita ng napakalapit sa hari, at tinatanong nila kung sino siya. Sinabi ni Diablo na siya ay ang katulong ni Rimuro, at ginamit niya ang isang buong potion upang pagalingin si King ADM Maris. Pagkatapos, ibinigay niya kay Admaris ang isang mensahe mula kay Rimuro, at binasa niya ang nilalaman ng mensahe. Binanggit niya na isang linggo mula ngayon, magkakaroon ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa, at ang mga kinatawan ng parehong bansa ay magtitipon dito. May karapatan silang pumili ng 3 opsyon hanggang sa oras na iyon, at ang mga opsyon ay, Opsyong 1, ang hari ay dapat mag-abdakar sa bansa, at ang bansa ay kailangang magbayad ng reparasyon sa digmaan. Opsyong 2, dapat silang sumuko sa kanilang bansa at maging isang baliwala na estado. At opsyon 3, maaari nilang ipagpatuloy ang digmaan. Hinihiling niya sa lahat na magkaroon ng sagot na handa sa loob ng 1 linggo, at sinasabi ng mga ministro na hindi sapat ang 1 linggo para tipunin lahat ng mga maharlika at magkaroon ng pag-uusap. Pinapakiusap ni Diablo na manahimik sila, at sinasabi niya na ang kanilang mga isyu ay hindi interesado si Rimuro. Hiniling niya sa kanila na huwag gumawa ng anumang kabobohan, at kung wala silang tugon pagkatapos ng 1 linggo, ito ay kanilang tatahakin na nais nilang magpatuloy sa digmaan. Pagkatapos ay umalis siya sa silid ng trono, at bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Binanggit ni Diablo na ito ang paraan kung paano niya pinilit ang lahat, at hindi makapaniwala si Rimuro na ipinakita ni Diablo sa kanila iyon. Binanggit ni Diablo na ito ang pinakamahusay na paraan upang magdulot ng takot sa kanila, at nagtataka si Rimuro kung anong kondisyon ang ipinanukala niya para sa kasunduan sa kapayapaan. Sinabi ni Diablo na hiniling niya ang 10,000 steles para sa reparasyon, at nalaman ni Rimuro na ito ay katumbas ng 1 trilyong yen. Binanggit niya na ito ay medyo labis, at sinabi ni Diablo na wala silang dapat ipag-alala. Binanggit niya na binigyan niya ng 3 opsyon ang Falmouth, ngunit ang tanging sagot ay ang mag-abdakar at magbayad ng reparasyon at subukan ang negosasyon sa itaas nito. Sinabi niya na sila ay susunod sa pagbaba ng presyo, at malamang na ipatupad ng Falmouth ang obligasyon ng pagbabayad sa isang ikatlong partido. Nagtatanong si Rimuro kung ano ang gagawin nila pagkatapos, at sinabi ni Diablo na nakaplano na niya ang lahat, at binanggit niya na kahit na maaaring makabawi sila ng 1,000 stellis. Nagtataka si Rimuro kung ano ang plano niya pagkatapos nito, at sinabi ni Diablo na pagkatapos pumili ng unang opsyon, ang Hari ADM Maris ay magbibitiw sa trono, at siya ay mapipilitang magdala ng responsibilidad sa krisis. Napagtanto ni Rimuro na siya ang ikatlong partido na binanggit ni Diablo kanina, at sinabi ni Diablo na hindi na makakapag-antagonize ang hari sa mga maharlika matapos ang pagkawala ng kanyang Royal Guard, at siya ay kailangang sumagot sa bawat pangangailangan nila. Ngunit ito lamang ay sa ibabaw, napagtanto ni Rimuro na walang militar, ang faction ng hari ay mawawalan sa faction ng mga maharlika, at upang maiwasan ito, ang pinakamainam na paraan ay ang i-absorb ang faction ni Yam at magpatuloy ng kooperatibong partnership. Sa pamamagitan nito, gagawin ni Adaris na kaalyado si Yam at ang natitirang mga miyembro. Iniisip ni Rimuro na kailangan lang nilang ipahiram ang ilan sa kanilang mga puwersa kay Yam, at sinabi ni Diablo na inaasahan niyang makipag-ugnayan si Raisin sa kanya ng madali. Nagtataka si Rimuro kung ito ay magiging sapat para sa kanila upang manalo, at sinabi ni Diablo na hindi kayang magtayo ng alyansa ang susunod nilang hari sa kanilang mga kapaligiran na mga bansa. Binanggit niya na si Fuse at Gazel ay gumagamit ng kanilang impluensya upang magdulot ng presyon sa mga kalapit na bansa ng Falmouth, ngunit kung mangyayari ito, siya mismo ang bahala dito. Hinihiling niya kay Rimuro na huwag mag-alala, at sumasang-ayon si Rimuro na iwanan sa kanya ang lahat. Nagsisimula ang kwento na may Demon Lord na si Kagura Zakayuki at ang mga clown na natuklasan ang kamatayan ni Clayman.
Sinasabi ni Kagurazaka sa kanila na totoo ito dahil hindi na niya maramdaman ang kanyang presensya. Si Tear ay umiiyak matapos marinig ito, at sinabi ni Yuki na kasalanan niya ito dahil sa pagbibigay pansin niya sa mga Demon Lord. Sinabi ni Laplace na kasalanan din niya dahil siya ang nagmungkahi ng ideya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kahihinatnan. Sinabi ni Tear na natutuwa siya na ligtas na nakabalik si Laplace dahil ang Demon Lord na si Valentine ay pareho ng kalibre ng kanilang pangulo, at nagtataka siya kung paano niya ito napagtagumpayan. Sinabi ni Laplace na naglaban sila sa bagong buwan kung saan ang mga vampira ay sa kanilang pinakamahina, at maswerte lang siya. Hindi rin siya katulad ni Clayman na tanga. Sinabihan si Laplace ni Footman na huwag ng Sir-on si Clayman ngunit hindi siya pinapansin ni Laplace at patuloy pa rin siyang nagbibiro tungkol kay Clayman. Pagkatapos, sinuntok siya ni Footman, at naghanda silang dalawa na makipaglaban, ngunit pinigilan sila ni Yuki. Sinabi ni Yuki kay Laplace na dapat itigil na niya ang pagpapanggap bilang masama, at naiintindihan ni Footman ang ginagawa ni Laplace, kaya't nagpakalma siya. Nagkaroon sila ng pulong, at sinabi ni Yuki na dahil dito, nawalan sila ng mga puwersa ng base, mga kayamanang hiyas, at lahat ng ibinigay nila kay Clayman. Nagtataka si Tear kung ano ang ibig sabihin dahil dapat ligtas pa rin ang base. Ipinabatid sa kanya na kahapon, ang base na ibinigay niya kay Clayman ay natalo sa loob lamang ng isang gabi, at kakaunti lang na magi na ipinadala ng slime ang kumupkop dito. Natuklasan nila na ginamit ng slime ang labanan bilang isang diversion para atakihin ang pangunahing base, at sinabi ni Yuki na kaya't kailangan nilang suriin ang kanilang plano. Sinabi niya na kailangan maging pasensyoso muna sila kung gusto nilang makamit ang kanilang layunin na sakupin ang mundo, at sumang-ayon si Kerem sa kanya. Sinabi niya na baka naparami nila ang kanilang kinagat at masama lang ang magiging resulta kung magmamadali sila ngayon. Sumasang-ayon si Footman sa kanila, at sinabi ni Yuki na maaaring ganun nga ang sitwasyon, ngunit hindi nakakatuwa na lagi kang ginagawang punching bag. Binanggit niya na dapat nilang bawiin ang ginawa ng slime kay Clayman, at bagamat hindi sila makakagawa ng kahit ano, sa halip ay maaari silang magsalita ng kahit ano. Natuklasan ni Laplace na muli na namang may pakana si Yuki, at binanggit ni Yuki na dapat nilang burahin ng kaunti ang slime. Pagkatapos ay nagkat ang eksena sa banal na imperyo ng Leles, at sinabi ni Hanata na ang bansang ito ay nakamit ang ganap na pantay-pantay na lipunan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa lahat sa kanilang Diyos, at ang kanilang Diyos ay walang iba kundi ang Demon Lord Luminous Valentine. Sinabi niya na siya lamang ang taong hindi niya kayang talunin, at naaalala niya si Shazoo. Iniisip niya na ang paraan ng paggawa ni Shazoo ay masyadong mahinahon, at kung patuloy siyang umaasa dito, hindi siya makakatayo mag-isa. Tanging sa kanyang lakas lamang siya umaasa sa mundong ito, at sa wakas ay nakakita siya ng isang lugar na maaaring magpalakas sa kanya. Ipinapaliwanag niya na ang lugar na ito ay ang kanlurang banal na simbahan, at sumali siya sa simbahan at naging isang paladan sa kanyang unang taon. Siya ay naging kapitan ng mga crusader sa kanyang ikalawang taon, at habang umakyat siya sa hagdanan, mas marami siyang natutunan na katotohanan. Sa huli, natuklasan niya na ang banal na Emperador Leles ay tunay na isang vampira na ang pangalan ay Louis at isang kambal na kapatid ng Demon Lord Roy Valentine. Matapos malaman ito, nilabanan niya ang dalawang kapatid upang palayain ang tao mula sa pamumuno ng mga vampira, at nagtagumpay siyang talunin silang dalawa, ngunit siya rin ay labis na nasugatan sa labanan. Sinubukan niyang umalis, isipin na napawi na niya ang isa sa kasamaan ng tao, ngunit dumating si Luminous Valentine doon, at pinatay niya ang mga vampira sa isang iglap. Binalaan din niya si Hanata na huwag mamatay, at tinanong siya kung ano ang katarungan. Binanggit niya na walang katarungan ang makakapagbigay satisfy sa lahat ng anyo ng malayang kalooban, at mayabang na isipin na siya ay makakagawa ng kabaligtaran. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Hanata ang 1 linggo upang lampasan ang 7 araw na pagsubok, at binanggit niya na kapag nalampasan niya ang pagsubok, haharapin niya si Hanata sa isang seryosong labanan. Pagkatapos, nalampasan ni Hanata ang pagsubok, at hinarap niya si Luminous, ngunit siya ay natalo nito, at sumumpa si Hanata sa kanyang katapatan. Sinabi ni Hanata na si Lady Luminous at ang iba ay hindi talaga nagdi-dismember ng mga tao para mabuhay mula sa kanilang laman, at kailangan lang nila ng kaunting dugo upang mapanatili ang kanilang sarili. At kahit mas mataas na ranggo ng mga vampira ay maaaring mabuhay ng magpakailanman ng walang anumang pangangailangan sa dugo. Binanggit niya na mas masaya ang lahi ng tao, mas masarap ang dugo nila, at mahigpit na ipinagbabawal ni Lady Luminous ang anumang labis na pagkuha ng dugo. Ang kaayusan at pantay-pantay na ito ng bansa ay mataas kahit sa mga kanlurang bansa, at upang protektahan ang utopiya na ito, kailangan niyang protektahan si Lady Luminous.
Pagkatapos, nakipagtagpo si Hanata kay Luis, at natuklasan niya na ang kanyang kapatid na si Roy ay patay. Hindi makapaniwala si Hanata dito, ngunit sinabi ni Luis na nagsasabi siya ng totoo, at binanggit niya na may pumasok na estranghero kagabi, at pinatay niya si Roy na maaga pang bumalik mula sa forest. Iniisip ni Hanata na maaaring peking Demon Lord si Roy, ngunit hindi siya mas mahina kaysa sa isang tunay na isa, at hindi niya maipaliwanag kung paano ang clown na nakita niya ay mas malakas kaysa sa isang Demon Lord. Sinabi ni Hanada na hindi dapat ito maging isang problema dahil lahat ay dapat ayos habang nasa mabuti si Lady Luminous, at sinasabi ni Elle na ito ay isang problema. Binanggit niya na ngayong si Roy na itinuturing nilang isang banta ay patay na, may pagkakataon na ang paniniwala ng mga tao sa kanilang pananampalataya ay mawawala. Sinasabi niya kay Hanata na si Vora ay nabuhay rin, ngunit ang kagubatan ng Jura ay nananatiling matatag sa ngayon. Binanggit ni Hanata na dapat ay matatag ang kagubatan dahil pinayagan niyang makatakas si Rimuru, at sinabi ni Luis na ang mga puwersa ng kaharian ng Fala ay napuksa rin. Pagkatapos, binanggit ni Hanata na dapat ay pinatay niya si Rimuru noong oras na nakalagay niya ito sa kanyang banal na lugar at nagtataka kung ipinakita niya ba sa kanya ang awa dahil sinabi niyang mula siya sa kanyang mundo. Sinabi ni Hanata na hindi ito ang dahilan, at binanggit niya na hindi magkatugma ang layunin ng slime sa Lady Luminous, at ito ang dahilan kung bakit hindi niya pinansin ang lahat ng sinabi niya, at sinubukang sirain ang kanyang bayan. Nagtatanong si Luis kung ginawa ni Hanata ito dahil alam niya na magsisimulang kumilos ang mga anghel kung patuloy nilang i-develop ang kagubatan sa ganitong takbo. Binanggit ni Hanata na ito ay isang posibilidad, at sinasabi niya na gusto niyang tiyakin na ang kanilang tagumpay sa susunod na digmaan ay lubos. Binanggit niya na ito ang dahilan kung bakit hindi nila magagawang madaliin ang oras, at sinabi ni Luis na maaaring ang kabiguan ni Hanata ay magiging mabuti sa dulo. Ipinaliwanag niya na malamang na magtutulungan ang mga bansa sa kanluran upang harapin ang lumalabas na banta sa kagubatan ng Jura, at sa wala nang naroon si Roy, ang mga halimaw ay magiging perpekto bilang kaaway ng tao upang magsama-sama. Binanggit ni Hanata na hindi niya inaakala na magiging ganito kasimpal ang sitwasyon, at sa tingin niya ay mas mabuti kung matatag ang kagubatan ng Jura, at mas mainam kung sila ay magsisikap na mabuhay kasama ang sangkatauhan. Pagkatapos, tinanong niya si Luis kung naaalala niya ang Eastern Merchant na nagdala sa kanya ng impormasyon, at sinabi niya na plano rin nilang magkita kagabi, ngunit napagtanto niyang sinusubukan siyang gamitin ng merchant, at kung ganito nga ang kaso, ang pagpapatawad kay Ruro ay maaaring tamang sagot. Mention ni Luis na hanggang hindi sila handa, dapat nilang gamitin ang Tempest bilang pambalakas laban sa silangan, at sinasabi niya na ito ay kung inaakala nilang nabuhay si Ruru matapos ang Forest Council. Binanggit niya na malalaman nila ito sa lalong madaling panahon dahil malapit nang bumalik si Lady Luminous. Sinasabi ni Hanata na nakakalungkot isipin na sabihin sa kanya ang tungkol sa kamatayan ni Roy at iniisip niya na malulungkot siya pagkatapos marinig ito. Binanggit niya na kahit hindi katulad niya, siya ay mabait na tao, at sinabi niya na kahit kaunti ay hindi niya naramdaman ang kahit kaunting kalungkutan kahit matapos ang kamatayan ng kanyang kapatid. Pagkatapos, bumalik si Luminous, at nalaman niya ang tungkol sa kamatayan ni Roy. Sinasabi niya na siya ay isang mangmang na bata, at tinanong siya ni Luis kung ano ang nangyari sa forest. Sinabi ni Luminous sa kanila ang lahat, at binanggit niya na palaging nasa kanyang daan si Vora. Iniisip niya na maaari niyang muling buhayin si Roy kung siya ay nasa kanyang paningin, at humihingi ng paumanhin si Hanata sa kanya dahil ang lahat ay nangyari dahil sa pagkabigo niya na hulihin ang intruder. Sinabi ni Luminous na sumunod lamang siya sa kanyang mga utos, at sinabi niya na siya ang dapat sisihin. Sinabi ni Luis na kasalanan ng kanyang kapatid ang pagkabigo na matugunan ang mga inaasahan niya, at sinabi ni Luminous na hindi na ngayon ang oras para sa kanila upang maghinanakit sa kanilang pagkawala. Binanggit niya na muling nabuhay ang masamang dragon at isang demon lord na ang pangalan ay Ruro ay ipinanganak na. Kailangan nilang mag-isip ng mga paraan upang harapin ang dalawa, at humiling si Hanata kay Luminous na payagan siyang talunin si Vora para sa kanya. Sinabi ni Luminous kay Hanata na maaaring mas naging malakas siya, ngunit hindi siya katapat ni Vora dahil siya ay isang anyo ng natural na enerhiya mismo at hindi ito maaaring putulin ng tibak o maapektuhan ng mahika. Sapat na ang mga shockwaves ng kanyang pag-atake upang sirain ang lupa, at sinabi ni Luis na kahit ang magandang Night Rose Castle ay naging isang kahabag-habag na banta ng abo sa harap ng kanyang kapangyarihan. Iniisip ni Hanata na patayin pa rin niya ang dragon na iyon kapag dumating ang oras, at sinabi ni Luminous kay Hanata na pigilan ang sarili dahil hindi niya nais na mawala rin siya.
Sumang-ayon si Hanata, at iniisip niya na ang pagtukoy kay Ruro bilang isang halimaw at hindi pakikinig sa kanyang mga salita ay isang pagkakamali. Ayaw niyang isipin na mali ang ginawa niya, ngunit maaaring ito ang gusto ng Eastern Merchant. Nagtataka siya kung mayroon din silang impormante sa kanilang sarili, at tinanong niya si Luminous kung ano ang dapat nilang gawin tungkol kay Ruro. Sinabi ni Luminous na hayaan na lang muna nila siya, ngunit sinabi ni Hanata na ang mga lungsod at mga kalsada na binubuo ng mga halimaw ay maaaring mapabilis ang paglusob ng mga anghel. Sinabi ni Luminous sa kanya na hindi matalino ang magpakita sila ni Ruro at Vora, ang kanilang kaaway, at kung sila ay magtatamo ng mas maraming pansin kaysa sa kanila, maaring sila ang maging pangunahing target ng mga anghel. Binanggit niya na walang saysay na mag-isip tungkol dito, at sinabi ni Hanata na ang pag-iral ng kanilang bayan ay maaaring pabagsakin ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ni Luminous na ang mga halimaw ay kalaban ng karamihan sa tao. Nagtataka si Luis kung dapat nilang gawing kasabwat si Ruro at pagsilbihan bilang isang masamang Demon Lord para sa kanila. Sinabi ni Luminous na hindi ito mangyayari dahil sinabi ni Ruro na nais niyang magtayo ng isang bansa kung saan maaring magkaroon siya ng masayang buhay at ipinahayag niya na kanyang ipagtatanggol ang mga tao dahil kailangan niya ang kanilang tulong. Maaari sana nilang subukan ang ideya ni Luis kung wala na siyang kontak sa mga tao, ngunit sa kasalukuyan, ang magagawa lang nila ay umupo at manood. Sinabi niya na dapat lamang nilang ipaalam sa kanilang mga tagasunod na bumalik si Vora, at tungkol kay Ruro, tila siya ay uri ng tao na bukas sa politikal na pakikipagpalitan, at madaling maitalikod nila ang mga kanlurang bansa. Tinanong niya si Hanata kung okay lang sa kanya ito, at sinabi ni Hanata na oo ngunit baka magtanim ng galit si Ruro sa kanya dahil sinubukan niyang patayin ito. Sinabi ni Luminous na hindi tanga si Ruro para gawin silang kanilang kaaway. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa Falmouth, at sinabi ni EDM Maris sa mga maharlika ng kanyang lupain na dapat silang magbayad ng reparasyon sa digmaan sa Tempest. Sinabi niya na magbabayad sila ng 10,000 stellies. Tutol ang mga maharlika dito dahil ang 10,000 stellies ay katumbas ng 1,000,000 ginto, at hindi nila kayang makakuha ng ganun karami kahit pa ipanuyod nila ang kaban. Sinikap nilang isaalang-alang ang iba pang mga opsyon, at iniisip nila na dahil sa Vora bilang kanilang kaaway, dapat kumilos ang simbahang kanluranin at maaaring mag-aksyon rin si Mookie, ang Lightspeed hero ng Ingrasya. Iniisip nila na baka mayroon pa silang pagkakataon sa pakikipaglaban, at binanggit nila na hindi nila matanggap ang demanda ng mga halimaw na iyon. Humiling din ang kapatid ni EDM Maris sa kanya na huwag basta sumuko ng madali, at sinabi ni EDM Maris sa kanya na wala silang magagawa laban sa Storm Dragon. Sinabi niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magbayad ng reparasyon at abdikasyon ng trono, at sinabi ng isa sa mga maharlika na nakatanggap siya ng mahahalagang dokumento ng umaga na iyon, at ang laman ng mga dokumento ay mahalaga para sa pulong na iyon. Sinabi niya na inanunsyo ng Bloom na magpapanig sila sa Tempest, at sinisiyasat nila ang nabigong kampanya ng Falmouth. Iniisip ng mga maharlika na maliit na bansa lamang ang Bluemond at walang dahilan para mag-alala, ngunit masama kung ang armadong bansa ng Dorgan ay magkakampi sa Slime. May dumating na sundalo roon na may dalang mensahe, at ipinaalam niya sa lahat na ipinahayag ni Ruro ang kanyang sarili bilang isang Demon Lord. Nang marinig ito, iniisip ng mga maharlika na malamang ay hindi magiging maganda ang pagtanggap ng iba pang mga Demon Lord dito, at kung maganda ang takbo ng mga pangyayari, maaaring wasakin nila si Vora kasama si Ruro. Sinabi ng isa pang sundalo na si Ruro ay pumantay na sa Demon Lord Clayman, at sina Kenneth Frey ay sumapi sa Demon Lord Enlen. Nagpangalang October Agram ang kasalukuyang 8 Demon Lord, at sinabi ng hari sa mga maharlika na si Vora ay isang banta, ngunit si Ruro ay hindi rin dapat baliwalain. Binanggit niya na wala silang pagkakataon laban sa mga halimaw na iyon, at sinabi niya na iaabandona niya ang kanyang trono sa kanyang kapatid na si Edward. Nagtataka ang mga maharlika kung bakit hindi niya inihalal ang kanyang anak na si Edgar bilang hari. Sinabi ni EDM Maris na si Ed ay bata pa rin, at magkakaroon siya ng problema sa pagharap sa mga mahihirap na pagkakataon na kanilang haharapin. Sumang-ayon ang mga maharlika dito, at secretly masaya si Edgar na maging susunod na hari. Pagkatapos nito, pumirma ang bansang Falmouth ng isang armistice sa Tempest Federation, at sa ganitong paraan, kinikilala ng Falmouth ang Tempest bilang isang bansa, ngunit ito ay totoo lamang sa labas. Naghiwa-hiwalay ang eksena sa pagtatagpo ni na siya at Rimuru pagkatapos bumalik mula sa kastilyo ni Clayman, at tinatanong ni Rimuru kung nasaan si Hakuro. Sinasabi niya na nasa kastilyo pa rin ito, dahil nagtrabaho siya upang alagaan ito. Napagtanto ni Rimuru na pinagtrabaho niya si Hakuro pagkatapos niya.
Sinabi ni Benimaru na kasama ni Hakuro si Jel sa pagsisiyasat sa kastilyo ni Clayman, sa pamamahagi ng ginhawa ng digmaan, at sa pag-aalaga sa mga bilanggo. Tinanong ni Rimuru si Benimaru kung okay lang na narito siya, dahil dapat siya ang commander. Sinabi ni Benimaru na tapos na ang digmaan, kaya't walang dahilan para manatili siya. Sinabi niyang ipinagkatiwala niya ang kanyang cum-end sa kanyang magaling na vice cum-end at umalis sa eksena. Iniisip ni Rimuru na pareho ang mga kapatid sa pagpapasa ng responsibilidad sa iba. Pagkatapos, umupo silang lahat upang mag-usap, at sinabi ni Rimuru na narinig niya na bumalik sa labanan si Gabiro. Sinabi ni Benimaru na nakabuo siya ng pagkakaibigan sa isa sa mga tagasunod ni Mim, na may pangalang Father Mider, at kasalukuyang tinutulungan niya ito sa paglilinis matapos ang labanan. Iniisip ni Rimuru na ang digmaan ay maraming pagod, kahit manalo sila, at ang pagdadala ng mga bilanggo ng digmaan ay magiging maraming trabaho rin. Umaasa siyang hindi sila magrebelyon, at sinabi ni Benimaru sa kanya na maaari siyang magpahinga ng walang alinlangan dahil ipinaliwanag na niya ang mga bagay sa kanila. Nagtataka si Rimuru kung anong uri ng paliwanag ang ibinigay niya sa kanila, at tinanong niya si Benimaru kung kailan babalik si Gabiro. Sinabi ni Benimaru na babalik ito ng madali kasama ang 3 basketir, at nagulat si Rimuru na darating din sila dito. Paalala ni Benimaru na sinira ni Malem ang kabisera ng Urania, kaya pumayag silang patirahin muna ang mga residente sa kanilang bansa. Dahil hindi nila kayang alagaan ang lahat, nagpasya silang hatiin ang mga ito, at ang mga nagmula sa mga baryong hindi naapektuhan ay bumalik na sa kanila. Ang pupunta lamang sa Tempest ay ang mga gustong matuto ng bagong kasanayan, at sasali ang mga lakantropa at mahiwagang may kalamnan sa cum-end ng guild upang baguhin ang lupa ng Urania. Naaalala ni Rimuru na ang Urania ay naging lupain na ng Mim ngayon, at noong Vores, inirerekomenda niya na ilipat niya ang kanyang kabisera roon dahil ito ay binubuo nila mula sa simula. Nagustuhan niya ang ideya, at sinabi ni Benimaru kay Rimuru na ang ilang bilanggo na Majin ay darating din dito kasama ang mga lakantropa, at sakaling mangyari, sasabihan niya ang lahat na manatiling nakaalerto. Nang marinig ito, iniisip ni Rimuru na ang kanyang mga tagasunod ay sapat na kapanipaniwala na gawin ang kanilang sariling mga desisyon, at ito ay nagpapasaya sa kanya, ngunit nagtataka siya kung hindi na nila kailangan ang kanyang tulong. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Diablo mula sa Falmouth, at ipinakita niya kay Rimuru ang patunay ng kasunduan sa kapayapaan at 1,500 steles bilang bahagi ng reparasyon. Sinabi ni Rimuru na ito ay higit pa sa kanilang inaasahan, at sinabi ni Diablo sa kanya na ang karamihan nito ay nagmula sa personal na pondo ng Hari ADM Maris. Alam ng mga royalist na kung walang mga kabalyero na magtatanggol sa kanila, ang mga nobles ay mangangamkam ng lahat mula sa kanila sa anumang paraan. Iniisip ni Rimuru kung magkakaroon na nga ba ng isang digmaang sibil sa madaling panahon. Sinabi ni Diablo na oo, at ipinaliwanag niya na ang natitirang balanse ay nasa anyo ng isang pautang, ngunit nag-aalinlangan siya na susundin ng hari ang kasunduan ng matagal. Dahil dito, ipinahalal niya ang kapatid ng hari sa halip na ang prinsipe. Sinabi ni Raphael kay Rimuru na ang Fracsayo na tumatangging bayaran ang natitirang bahagi ng reparasyon ay malamang na ipasa ang responsibilidad kay ADM Maris. Ipinaliwanag ni Diablo na pagkatapos umalis sa trono at maging isang Viscount, lilipat si ADM Maris sa isang maliit na baryo sa kanayunan malapit sa lupa ng Count Earl Nidal. Ang teritoryo ni Nidal ay tahanan ni Yam at ng iba pa, at maaari silang tumulong kung may mangyaring anuman. Kahit nasubukan ng bagong hari na putulin ang Adaris, naroon si Yam upang pigilan ito, at ang pagsasabi sa publiko tungkol sa bagong hari para sa kanyang kawalang sinseridad ay magdudulot ng isang digmaang sibil. Iniisip ni Rimuru na ito ay isang perpektong plano, ngunit sinabi pa rin niya kay Diablo na huwag babaan ang kanilang bantay. Humihiling siya na pigilan ang mga civilian casualties sa pinakamababang posibleng antas, at maaari niyang gamitin ang mga stela kung kailangan niya ng karagdagang pondo. Sinabi ni Diablo na hindi na ito kinakailangan, at humihingi siya kay Ruro ng pahintulot na makipaglaban mismo, ngunit tinanggihan ito ni Ruro. Binanggit niya na ibibigay niya kay Diablo ang ilang tropa upang makatulong, kaya dapat itong manatiling mababa ang profile, at pumayag si Diablo na manatiling nasa likod ng eksena. Naaalala niya na sinubukan ng Western Holy Church na makipag-ugnayan kay Rahim, at gusto ng simbahan na malaman ang higit pa tungkol sa digmaan sa Falmouth. Kaya't sila ay ipinatawag upang marinig ang kanyang paliwanag. Nagtataka siya kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi ni Ruro na hindi magiging maganda kung hindi nila ito papansinin. Binanggit ni Diablo na pinakamabuti na payagan siyang magpatotoo, at iniisip ni Ruro na malinaw na gusto nilang mas maraming impormasyon, dahil may 3 naligtas lamang.
Sinabi niya na narinig din niya na sinusubaybayan ng simbahan ang Vores, kaya hindi nila magagawang magpanggap sa kanila, at tinanong siya ni Diablo kung dapat niyang pabulagin si Rahim ng katotohanan. Sinabi ni Roro na gagawa siya ng isang mensahe para sa kanila sa kristal na ito at ipapadala niya si Rahim upang makita kung ano ang gagawin ng simbahan. Pagkatapos nito, pumunta si Gapa roon, at binanggit niya na narito na ang mga bilanggo ng digmaan. Binabantayan ni Ruro ang mga bilanggo ng digmaan na pumasok sa lungsod kasama ang mga Lacantropa, at pinasalamatan siya ni na Albus at Sofia sa pagtanggap sa kanila. Sinabi ni Ruro na wala lang, at nagtataka siya kung hindi ba kasama si Phobio sa kanila, at natuklasan niyang ipinasa nila sa kanya ang responsibilidad sa pagbabantay sa mga bilanggo ng digmaan. Sinabi ni Ruro sa kanila na nakahanda na nila ang tahanan at trabaho para sa mga refugee, at binanggit niya na ipapaliwanag niya ang mga detalye sa kanila mamaya, kaya't pansamantala silang umalis. Pagkatapos, bumalik din si Gabiro, at sinabi ni Ruro na narinig niya na magaling siya sa labanan. Binanggit ni Gabiro na marami pa siyang dapat matutunan, at mabigat na sinaktan siya ni Father Midra. Hiniling ni Ruro sa kanya na huwag masyadong mag-alala dahil mayroon pa siyang maraming puwang para lumago, at sinabi ni Gabiro na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maabot ang kanyang mga asahan. Pagkatapos, ibinigay niya kay Ruro ang isang sulat mula kay Malem, at pagkatapos basahin ang sulat, natuklasan ni Ruro na sa susunod na pagbisita ni Malem sa kanya, dadalhin niya ang ilan sa kanyang mga tagasunod, at hinihiling niya sa kanya na turuan sila kung paano magluto. Iniisip ni Ruro kung alam ni Gabiro kung ano ang tungkol dito, at sinabi ni Gabiro na ayon sa isang taong nagngangalang Hermes, ang Dragon Faithful ay namumuhay ng simpleng buhay, at ang pagkain na inihahanda nila kay Malem ay hindi niluluto sa anumang paraan. Nauunawaan ni Ruro kung ano ang ibig sabihin ni Malem, at nagtataka si Xian kung bakit hindi direktang hinihiling ni Malem sa kanyang mga tagasunod na magluto ng kanyang pagkain. Sinabi ni Ruro na alam niya kung paano basahin ang sitwasyon sa kanyang sariling paraan, at binanggit niya na dapat nilang bigyan sila ng royal treatment na nararapat sa kanila, at nauunawaan ito ni Gabiro. Isang buwan ang lumipas mula nang mangyari si Vores, at nakikita natin na ang lungsod ay puno ng buhay. Dumating sa lungsod ang Guild, at napapansin ni Ruro na mukhang pagod siya. Nakausap niya si Guild ng pribado, at tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Sinabi ni Jel sa kanya na nag-organisa siya ng mga bilanggo, inilalagay sila sa mga grupo, at gumagawa ng ilang trabaho sa pagsusuri upang linisin ang mga lupa, ngunit lumitaw ang ilang mga problema. Ang mga mataas na orc ay walang problema sa paggamit ng komunikasyon sa pag-iisip upang makipag-usap sa isa't isa, ngunit hindi nila magawa ito sa mga Lacantropa o sa mga Majin, at may ilang Majin na hindi rin pabor na utusan, kahit na ang mga mayroong determinasyon na magtrabaho ay hindi makagawa ng maraming resulta. Iniisip ni Ruro na ang pagtuturo at paggamit sa mga tao ay isang mahirap na gawain. Ito ay nagpapaalala kay Ruro ng kanyang panahon bilang isang opisina manggagawa, at sinasabi niya kay Guild na dapat silang lumabas para mag-inuman mamayang gabi. Ang eksena ay pagkatapos ay nagpaputol sa kanila sa isang bar, at sinabi ni Guild na imposible na gawing lumaki ang mga tao sa parehong bilis. Sinasabi ni Trini na siguradong pakiramdam niya ay mas mabilis kung siya na lamang ang gagawa ng trabaho, ngunit kung gagawin niya ito, hindi makakakuha ng karanasan ang mga nasa ilalim niya. Binanggit ni Guild na sa ganitong paraan, hindi siya makatutulong kay Ruro, at hinihiling ni Ruro sa kanya na huwag pansinin ito. Iniisip niya na ang kanyang buhay bilang isang opisina manggagawa ay katulad nito, at pagkatapos ay naginuman sila sa buong gabi. Pagkatapos ay nagpaputol ang eksena kay Ruro na naglilibot sa lungsod kasama si Shi sa susunod na araw, at ini-inform siya ni Rigard na nagsimula nang bumalik ang mga mangangalakal sa lungsod dahil idineklara ni Fuse na ligtas na ang mga bagay ngayon. Sinabi ni Ruro na ito ay magandang balita, at ini-inform siya ni Rigard na wala pa ring malalaking galaw mula sa ibang bansa pagkatapos ng pagkakorona kay Ruro bilang Demon Lord. Sinabi niya na inihayag din ng emperador ng Sorceress Dynasty ng Eli na ang pangalan ay Alia Elro the Alien ang kanilang opisyal na ugnayan sa Tempest. Natanto ni Ruro na gustong niyang madaliin ang pagtatayo ng kalsada. Sinabi ni Rigard na lahat ng kanilang mga ugnayan ay tinutupad ang kanilang sinumpaang tungkulin at masikap na nagtatrabaho sa buong mundo para sa kanilang kapakanan. Pagkatapos ay nagtataka si Ruro kung sino ang nasa pangangasiwa ng pagsusuri para sa kalsada, at pagkatapos ay ipinapakita ang eksena sa kanya na may isang pulong kasama ang mga ogre. Sinasabi ni Soy na hindi niya natagpuan ang anumang kaaway na mga halimaw sa paligid ng itinatayong ruta, at nang ipaliwanag niya ang kanyang mga plano sa kanila, lahat sila ay agad na sumang-ayon dito. Sinabi ni Ruro sa kanya na tapusin ang pagsusuri bago pa man muling maging malaya si Jel,
ngunit sinabi ni Soy na mayroon pa ring isang isyu. Binanggit niya na ang mga bundok ng Kasha ay nasa hangganan ng Tempest, at ang lugar na ito ay puno ng mapanganib na mga kanyan. Sinasabi na ang mga tuktok ay sinasabing pinamumunuan ng mga Tango. Dahil ang impormasyon na ito ay mula sa lokal na mga tao, mahirap itong baliwalain, at ipinaliwanag niya na ang mga Tango ay sinasabing mababait, ngunit sila ay isang lahi ng mandirigma, at kahit si Demon Lord Frey ay umiwas sa direktang labanan sa kanila. Nagmungkahi siyang kailangan nilang kumonsulta sa kanya tungkol dito, at sinabi ni Ruro na makikipag-usap siya sa mga Tango, ngunit sinabi ni Venom Arrow na siya ang pupunta sa halip. Binanggit niya na maaaring maging mapagmatsyag ang mga ito sa isang Demon Lord na pumupunta sa kanila, at pumayag si Ruro na hayaan ito sa kanya. Pagkatapos, iniisip ni Ruro na maraming problema dito at doon, kaya dapat niyang pisanin ang lahat para sa isang pulong ng madali. Pagkatapos ay nagpaputol ang eksena sa pagpupulong ni Ruro kay Hakuro, at sinabi niya na mayroon siyang isang bagay na ibabalita kay Ruro tungkol sa lupain ni Clayman. Tinatawag na Puppet Nation ng D. Ang mga tanging naninirahan doon ay ang mga Dark Elves na may tungkuling pangalagaan at pamahalaan ang mga lupain ng kastilyo, at ipinakita nila ang pagkakaroon ng kagustuhang sundin sila. Iniulat sa kanya na ang D ay dating tahanan ng isang kaharian ng mga Elves, at may mga pook na labis na nagpatibay sa kanilang kwento. Iniulat ng mga Elves ang kanilang sarili bilang mga tagapangalaga ng mga puntod, at iniisip ni Ruro na marami siguro ang kayamanan na natuklasan ni Clayman mula sa mga bagay na natuklasan sa mga ruwina. Sinabi ni Hakuro na may mga sinaunang ruwina sa buong mundo, at kadalasang sinasalakay ito ng mga nagtatangkang manghuli ng kayamanan, ngunit sa kasalukuyan ay iilang mga ruwina lamang ang natuklasan. Sinabi ni Ruro kay Hakuro na itago ang pagtatagpuan na ito hanggang sa makita niya mismo ang mga ruwina, at pagkatapos, nagkaroon siya ng isang pagpupulong sa lahat. Sinabi niya sa kanila na sa wakas ay naging isang Demon Lord na siya, at lahat sila ay masaya tungkol dito. Sinabi ni Ruro na napagpasyahan na niyang maaari na niyang pamunuan ang buong Jura Forest, at iniisip niya na hindi dapat magkaroon ng anumang isyo sa bagay na ito. Tinanong siya ni Venom Arrow kung kasama ba dito ang lahat sa kabilang banda ng ilog, at sinabi ni Rimuru na oo. Nagtataka siya kung mayroong anumang problema dito. Sinabi ni Venom Arrow na wala namang problema, ngunit ang lugar sa kabilang banda ng ilog ay hindi mabilang sa domain ng Dree. Kinikilala ang mga Dads bilang mga kansilyero ng mga lupain na kanilang itinayo, at para sa mga Dennis sa kabila ng ilog, ang pagdating ng isang bagong Demon Lord ay magiging sakit ng ulo. Sinabi ni Kijan na ito ay isang nakaka-interes na pag-unlad dahil sumang-ayon ang mga Demon Lord na siya ay may karapatan sa lahat ng likas na yaman ng kagubatan, at ngayon sinuman ang nais mamalagi sa kagubatan na ito ay kailangang humingi ng kanyang pahintulot. Binanggit ni Gabiru na maraming tao ang naninirahan sa kagubatan ngayon, at napagtanto ni Rimuru na darating sila dito upang humingi ng kanyang pahintulot. Sinabi ni siya na sinumang hindi bumati sa kanya ay malamang na ituturing na rebelde, at binanggit ni Rigard na ang isang Demon Lord ay simbolo ng kapangyarihan. Sinabi ni Gabiru na kahit ang mga Lizardmen ay desperado na makuha ang proteksyon ng isang Demon Lord, at dadalawin din ng kanyang ama si Ruro dahil sinabi niya sa kanya ang kanyang pag-angat. Binanggit niya na nakausap na niya si Shian tungkol dito, at tinanong ni Ruro si Shian kung bakit hindi niya siya inabisuhan tungkol dito. Iniisip niya na dahil ang mga Lizardmen ay darating, gagawin din ito ng mas maliit na tribo, at napagpasyahan niya na gawing malaking kampanya ito at gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanilang bayan. Binanggit niya na mas madali na imbitahan ang lahat ng sabay-sabay, at ipinaliwanag niya na may espasyo pa sila para sa mas maraming tao na mabuhay dito. Kailangan nila ng mas maraming manggagawa, at ipapakita nila ang bayan sa lahat at layuning palawakin ang kanilang populasyon. Sinabi niya na maaari nilang gamitin ang pagkakataong ito upang turuan ang mga ito tungkol sa bayang ito, at marahil ay magmi-migrate ang ilan sa kanila dito. Iniisip niya na kailangan din nilang magpahinga dahil sila ay nagiging masyadong kabado nitong mga nakaraang araw, at sinabi niya na dapat silang magkaroon ng isang pista. Lahat ay excited na marinig ito, at binanggit ni Ruro na maaari din nilang gawing pampubliko ang kanyang debo. Sa huli, tinanong niya si Soy kung mayroon bang mga pagbabago sa kanilang ekosistema ng halimaw. Sinabi ni Soy na pinapatrolya niya ang lugar ng kanyang mga katawan na doble, ngunit hindi niya natuklasan ang anumang partikular na problema. Natuklasan lamang niya ang isang espada grizzly na nagdudulot ng gulo sa hilagang kanluran na bahagi ng gubat, at maingat na pinatay ito. Sinabi ni Raphael kay Rimuru na ang isang espada grizzly ay isang halimaw na may A- na antas, at ito ay katulad ng isang gabi ng gagamba.
Sinabi niya kay Soy na kahit ang mga normal na mandirigma ay nahihirapan sa pakikitungo sa isang halimaw tulad nito. Sinabi ni Gota na gusto niyang iwasan na mag-deploy ng sinuman habang sila ay nasa paligid. Kung ganito ang sitwasyon, sinabi ni Soy sa kanya na hindi ito magiging problema, at nabanggit niya na sobra-sobra lang ang pag-aalaga ni Gota sa kanyang mga tropa. Sinabi ng GTA sa kanya na hindi sila tulad ng iba na maaaring magpabeya sa paligid ng mga halimaw tulad nito. Sinabi ni Soy na dapat silang mag-training pa kung ganito ang sitwasyon. Binanggit ni Rimuro na ang pagtre-training sa GTA at sa kanyang koponan ay mabuting bagay, ngunit ang problema ay ang mga bagong lumalabas na mga halimaw. Kailangan nilang gawin ang isang bagay tungkol dito dahil masyadong huli na kung magsisimula silang magkaroon ng mga nasugatan. Nagmungkahi si Vesta na dapat maglagay sila ng anti-magic barrier sa paligid ng kalsada. Kung ganito ang sitwasyon, tinanong siya ni Rimuro kung ano ang ibig niya sabihin. Ipinaliwanag ni Kij na nagawa na nila ang prototype ng isang ganap na automatikong generator ng Mahika na maaaring mag-produce ng isang barrier, at binanggit ni Vesta na ito ay maaaring automatikong magpatuloy sa pagpapatakbo ng Mahika na kanilang isinakripisyo. Nagtaka si Rimuro kung ito ay katulad ng rune magic, at sinabi ni Vesta na ito ay katulad, ngunit may mas mahusay na performance at maaari itong mag-operate sa mas malaking saklaw. Sinabi ni Kij na ginawa nila ito upang magpatawad sa kanilang kabiguan sa panahon ng krisis sa barikada, at nagulat si Rimuro na nagawa nilang gumawa ng isang gumagana modelo sa napakabilis na panahon. Sinabi ni Nagabi, Rusya, at Kurubas na tumulong din sila dito, at dinala sila ni Vesta sa labas upang ipakita sa kanila ang generator. Sinabi niya na bilang isang lupain ng mga halimaw, may mataas na dami ng mahika sa hangin sa Tempest, at naisip niya ang isang paraan upang magamit ito. Ginagamit ng automatikong generator na ito ang mga paligid na magic molecules mula sa atmosfera upang itayo ang isang mahikang barikada, ngunit hindi ito ang lahat na kayang gawin. Binanggit ni Kai na mayroon itong mekanismo na nag-aaksumula ng magic molecules, at maaari nilang gamitin ito upang babaan ang dami ng magic molecules sa hangin. Sinabi ni Rimuro na ito ay maganda, ngunit sinabi ni Vesta sa kanya na may mga kahinaan ito. Nangangailangan ito ng tiyak na antas ng mahikang ito para gumana ng maayos, ngunit hindi sila dapat mag-alala tungkol dito sa bayang ito. Sa buod, sinabi ni Rimuro na ang aparato na ito ay maaaring humigop ng mga magic molecules mula sa hangin at automatikong magpatuloy ng anti-magic barrier para sa kanila. Binanggit ni Kai na maaari nilang gamitin ito ng ganoon, ngunit mawawala ang barikada kapag nauubos ang internal magic fuel. Kaya ginawa nila ito na may kakayahan na mag-refill ng fuel nito. Ipinaliwanag niya na mayroon silang inilagay na magic crystal dito, at nagtataka si Rimuro kung ang paggamit ng magic crystal ay hindi ba magiging hindi epektibo. Sinabi ni Raphael kay Rimuro na ang pag-convert ng magic crystal sa magic energy ay mag-aaksaya ng 70% ng kanyang molecules, at sinabi ni Kiji na ginamit nila ang rune magic upang maibsan ito. Ipinaliwanag niya na sa tulong ng rune magic, naibaba nila ang pagkonsumo sa minimum, at maaari nilang makuha ang ninanais na epekto sa tanging 10% nito, at ang mga natirang magic molecules ay hindi mawawala magpakailanman. Babalik sila, at maaari nilang gamitin ulit ang mga ito. Iniisip ni Rimuro na maaari nilang makamit ang walang hanggang paggalaw kung ganito ang kaso, at kung bababa ang dami ng mahika, mababawasan ang bilang ng mga halimaw at mga magic beast na lumilitaw. Ito ay magre-reduce sa bilang ng malalakas na mga halimaw na isinilang, at sinabi niya na ito ay isang kamangha-manghang imbento. Sinabi ni Vesta kay Rimuro na maaari itong magtapon ng higit sa isang anti-magic barrier, at sinabi niya na may limitasyon sa uri ng mahika na maaari nitong ilabas, ngunit maaari nilang baguhin ang uri ng mahika sa pamamagitan ng pagpapalit ng magic board, na may iskrito sa ito ang mahikang formula. Iniisip ni Rimuro na ito ay parang isang record player, at napagtanto niya na baka nakuha nila ang ideya mula sa kwento na minsan niyang isinalaysay sa kanila. Iniisip niya na maaari nilang gawing mas malaki at mas abot kamay para harapin ang iba't ibang sitwasyon, at ipinaliwanag ni Vesta kung paano nila ito gagamitin. Binanggit niya na sila ay mag-i-install ng mga aparato ng pantay-pantay sa buong kalsada, at sila ay mag-a-activate ng anti-magic barrier. Hindi na nila kailangang mag-charge o magpalit ng fuel kung may sapat na dami ng mahika, at kailangan lamang nilang suriin araw-araw kung gumagana ang barikada. Sinabi ni Rimuro na ito ay maganda, at ginawa niya si Vesta na responsable sa proyektong ito. Tinanggap ni Vesta ang trabaho, at sinabi ni Gelt na tutulong ang mga orcs sa pag-i-install dahil mabigat ang mga bagay na ito. Nagtataka si Vora kung maaari niyang ilabas ang kanyang aura kung kumpleto na ang barikada,
at sinabi ni Rimuru sa kanya na hindi niya magagawa iyon dahil ang kanyang aura ay papatay sa karamihan ng tao dito. Sinabi ni Vora na matagal na niyang pinipigilan ang kanyang aura, at ito ay nakakapagod na siya. Sinabi ni Rimuru na harapin niya ito, at nagtanong si Vora kung bakit walang problema si Rimuru sa pagpigil ng kanyang aura. Sinabi ni Rimuru sa kanya na itinago niya ang kanyang aura sa kanyang tiyan, at dahil dito, wala siyang pagnanasa na palayain ang kanyang mga magic molecules. Ipinaliwanag ni Diablo na para sa isang tulad ni Vora, labis na mahirap na lubusang pigilin ang kanilang aura, at kahit si Benimaru at ang kanyang grupo ay mayroong mga bahagyang pagkalabas nito. Sinabi ni Diablo na may napakalaking dami ng mahika si Vora sa kanya, at ang pagpigil dito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Tinanong ni Rimuru si Vora kung totoo ba ito, at sinabi ni Vora na oo, at ito ang dahilan kung bakit niya gustong palabasan ang kanyang aura sa isang lugar. Iniisip ni Rimuru na kung si Veldora ay pumutok ng kanyang mga magic molecules sa isang lugar, ang lugar ay magiging isang zone ng kamatayan, at maaaring mabuo ang isang halimaw na katulad ng isang sibes. Sinabi niya kay Vora na pag-iisipan niya ito, at hinihiling niya sa kanya na itago ito muna. Naiintindihan ito ni Vora, at hinihiling niya kay Rimuru na maging mabilis tungkol dito. Pagkatapos ay nagpapatuloy ang grupo sa kanilang pagpupulong, at ipinapakita ni Rimuru ang isang plano ng konstruksyon kay G. Binanggit niya na ito ang kastilyo na kanyang dinisenyo para sa meme, at iniwan niya ang trabahong ito sa konstruksyon kay G. Tinanong ni Rimuru si Guild kung kaya niya ito gawin, ngunit hindi sigurado si Guild dito, kaya hinihiling ni Rimuru kay Kai na tulungan si G sa ganitong bagay. Pumayag si Kayan, at binanggit niya na dadalhin din nila si Mir kasama nila, at maaaring ipaubaya ni Rimuru sa kanya ang proyektong pangpaplano ng lungsod. Iniisip ni Rimuru na magiging maayos ang lahat sa tulong ni Kayan, at sinabi niya kay G na sigurado siyang magiging maayos ang lahat. Sinabi niya na maaaring humingi ng tulong si Guild sa kanya kung kinakailangan, at nagtataka si Guild kung ano ang mangyayari kung mabaigo siya sa ganitong malaking proyekto. Sinabi ni Rimuru na magiging mahalagang karanasan pa rin ito para sa kanya, at nagpasalamat si Guild kay Rimuru dahil dito. Pagkatapos ay tinanong ni Rimuru si Diablo kung ano ang progress sa kanyang dulo, at binanggit ni Diablo na dahil ang pakikipag-usap ng direkta sa mga royalidad ay maaaring magdulot ng problema kay Yum EDM, tinuturuan siya ni Maris ng ilang modele, at depende sa kung paano gumagana ang mga bagay, interesante para sa kanila na maakit si EDM Maris sa kanilang panig. Sinabi ni Rimuru na magagawa nila iyon, at ipinaliwanag ni Diablo na si Edward ay gumagawa ng ilang kilos sa likod ng entablado, at sinabi ni Rimuru na dapat ay ilang buwan para maibalik niya ang kanyang mga puwersa at kumilos ng totohanan. Sinabi ni Diablo na kanyang isinagawa ang mga hakbang upang mapabilis ang proseso, at sinabi ni Rimuru na kakailanganin din nila ng sapat na panahon para maghanda. Binanggit ni Diablo na okay lang dahil kanyang hiningi na kay Benimaru na organisahin ang mga puwersang kanilang ipapadala, at sinabi ni Benimaru na handa na niya ang dalawang puwersa, isa na mag-ooperate sa publiko at isa na magtatrabaho mula sa mga anino. Sinabi ni Diablo na hindi pa rin bumabalik si Rahim, at iniisip ni Rimuru na baka pumunta ito upang iparating ang kanyang mensahe. Nag-iisip siya kung hindi ba nakarating si Rahim sa lungsod, at sinabi ni Diablo na hindi maaaring mangyari iyon dahil direkta niyang pinuntahan ang kanyang mga tauhan sa kapital ng Ingrasya na may hawak na crystal ball sa kanyang kamay. Dahil sa mayroong harang na pumapalibot sa lungsod, hindi nakapasok ang kanyang mga tauhan sa lugar, at nagtataka si Rimuru kung bakit siya pumunta sa Ingrasya. Ipinaliwanag ni Diablo na may espesyal na teleport gate doon na diretsyong patungo sa banal na imperyo ng Leles, kaya pinapadaan niya si Rahim dito upang makarating sa kabisera ng simbahan. Nabigla si Rimuru na hindi pa natatanggap ni Diablo ang anumang ulat hanggang ngayon, at nag-aalala siya kung pinatay ba si Rahim. Sinabi ni Diablo na hindi niya nakadama ng ganitong pangyayari, at ipinaliwanag niya na ang kanyang kasanayan sa pag-akit ay maaaring kunin ang mga kaluluwa ng sinuman, at ito ay may hawak sa sandali na sila ay mamatay. Binanggit ni Rimuru na okay lang sa kanila basta't buhay pa siya, at sinabi niya na hindi nila alam ang sapat na impormasyon upang tamang maunawaan ang sitwasyon. Binanggit ni Soy na mahirap na subukan ang magtago sa Leles, at sinabi ni Rimuru sa kanya na hindi na niya kailangan pang bumiyahe doon dahil naroon rin si Hanata. Iniisip ni Rimuru na sa kanyang mensahe, ipinapayo niya na itigil na ang lahat ng gulo mula noon, at nagdagdag siya ng iba pang mga ideya. Mention niya na ang pinakamainam na resulta ay kung pumili silang magpakasama sa kanila, at dapat umobra ang mga plano ni Diablo hanggat hindi gumagalaw ang simbahan. Sinabi ni siya kay Rimuru na sila ay inatake habang si Rimuru ay abala sa pakikipaglaban kay Hanata, at tiyak na magkakaugnay ang dalawang pag-atake.
Nagtataka siya kung mayroong nag-ayos para mangyari ito, at naalala ni Rimuru na nagsalita si Clayman tungkol sa isang utak sa likod ng lahat sa kanyang mga huling sandali. Binanggit niya na dapat nilang isaalang-alang ang mga susunod na kilos ng taong iyon, at sinabi niya na maaaring kumilos din si Hanata kung ang taong iyon ay makiisa sa gulo. Iniisip niya na may kulang sa lahat ng ito, at nagtataka siya kung iniisip ng kanyang mga tagasunod na maaaring may nag-utos kay Hanata na atakihin siya. Nagtataka si Benem Aro kung ano ang ibig sabihin nito, at ipinaliwanag ni Rimuru na hindi niya iniisip na maaaring mayroong nag-uutos kay Hanata, at sumang-ayon si Kaijen sa kanya dahil ang Diyos Luminis lamang ang maaaring mag-utos sa kanya, at nagtataka si siya kung ito ay nagpapahiwatig na ang oras ay baka isang kawalang pilitan lamang. Sinabi ni Rimuru na may pagkakataon na pinaglalaruan siya, at na-realize ni Diablo na nagdududa si Rimuru na ang utak sa likod ng lahat ay may kakayahan na utusan siya. Lahat sila ay nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ni Raphael kay Rimuru na may mas mataas na posibilidad na mayroong maraming motibo na nasa lugar dito. Ipinapaliwanag nito na ang lahat ng mga pangyayari ay magkakonekta, at malamang na hindi ito nangyayari dahil sa kagustuhan ng iisang entidad lamang. Binabanggit na hindi natural na pag-isahin ang lahat sa ilalim ng kagustuhan ng iisang utak. Iniisip ni Rimuru na lahat ay magkakasense kung sila ay mag-iisip ng ganito, at na-realize niya na bilang Chancellor, ang kaharian ng Falmouth ay nakakakita sa kanya bilang sagabal, at nais nilang makita siyang mapabagsak ni Hanata. Pareho rin ang nangyari kay Clayman, at si Hanata ay sumusunod lamang sa kanyang turo na hindi makiisa sa mga halimaw kaya't hindi niya siya maaaring palayain. Iniisip niya na ang tatlong moibong ito ay nagtugma at nagbago ang lahat ng direksyon, ngunit ang lalaki sa likod ng lahat ay tiyak na nagdusa pagkatapos ng resulta ng lahat ng ito, at tiyak na abala siya sa pagpapalakas ng kanyang mga puwersa. Sa ganitong kaso, hindi niya gusto na harapin siya ng direkta, at sinasabi ni Raphael na ito ay lubos na malamang. Binabanggit na dapat na una nang makialam ang utak sa likod nito kung ang kanyang mga kapangyarihan ay higit pa sa kay Clayman, at iniisip ni Rimuru na walang dahilan para sa kanya na habulin siya sa ngayon, at sinasabi ni Raphael na hindi niya dapat kalimutan na mayroong maraming tao na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Iniisip ni Rimuru na kung ganito ang kalagayan, maaaring magpatuloy ang mga bagay nang hindi man gusto ni Hanata. Sinabi ni Diablo na dahil mayroong maraming interes na nakataya rito, hindi dapat silang magtrabaho sa pag-aakala na ang desisyon ay para lamang kay Hanata, at sinabi ni Rimuru sa lahat na maaaring may higit pa kaysa isang utak sa likod ng lahat at maaaring nagtapos ang mga bagay na ganito dahil ang kanilang mga interes ay nagtutunggali sa isa't isa. Lahat sila ay naiisip na mas may kabuluhan ito, at sinabi ni Rimuru na delikado para sa kanila na gumawa ng anumang aksyon batay sa pag-aakala dahil kulang sila sa sapat na impormasyon, at sinabi ni Diablo na susuriin pa niya ito ng mabuti. Sinabi niya na isang mangangalakal ang nagbigay kay Maris at sa kanyang mga ministro ng kanilang impormasyon, at susuriin niya iyon. Iniisip ni Rimuru na ang digmaan ay laging may karampatang halaga ng pera, at may mga taong nagsisikap na kumita dito. Ang mga mangangalakal na ito ay maaaring gumagawa ng mga bagay sa likod ng eksena upang kumita, at sinabi ni Rimuru kay Diablo na alamin lahat ng mga mangangalakal na may kaugnayan sa Falmouth, at hiningi niya kay Shona na suriin ang mga talaan na kanilang nakuha mula sa kastilyo ni Clayman at alamin kung aling mga mangangalakal ang madalas na bumibisita. Sinabi niya kay Rigard na maghanda para sa kapistahan, at hiningi niya kay Benem Aro na piliin muli ang mga reinforcement para sa lahat ng posibleng mangyari. Sinabi niya kay Hakuro na tulungan si Benem Aro, at hiningi niya kay Jel na mag-focus sa kanyang trabaho. Sinabi niya kay Rigger na suriin ang sistema ng seguridad ng bayan upang maging handa para sa kanilang mga bisita, at hiningi niya kay Gabiro na tumulong kay Rigard. Hindi siya makaisip ng anumang gawain para kay Shian, at hiningi niya kina Ranga at Shian na maging kanyang mga bodyguard, at iniisip niya na ito ay sapat na para sa lahat ng bagay. Samantala, sa banal na imperyo ng Leles, nakikita natin na si Hanata ay may pulong kasama ang ilang iba pang mga kabalyero. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging huli sa pulong, at hindi makapaniwala si Rock na si S na siya ay huli. Binanggit niya na hindi lang siya nabigo na pigilan ng muling pagkabuhay ni Vora, kundi nagpatuloy pa siyang payagan ng pagkapanganak ng bagong Demon Lord. Nagtataka siya kung paano niya maipapakita ang kanyang mukha dito na parang walang nangyari, at sinabi ni Paladin na si Renard na bastos si S. Sinabi naman ni Paladin na si Arno na masaya siyang ayusin ang problema kay S kung may problema ito sa kanilang kapitan, at nagtataka ang mga Rock kung nais ng mga Paladin na makipag-away sa kanila. Pinatigil ni Hanata ang kanilang pagtatalo, at sinabi niya na wala siyang tutol kung nais ni S na pumalit sa kanya, ngunit kailangan muna niya itong subukin.
Nagulat naman si Paladin na si Riz na ang kagubatan ng Jura ay nasa estado ng kapayapaan, at habang naroon siya, nakakita rin siya ng ilang mga mangangalakal na pumapasok at lumalabas sa lugar. Nagulat si Paladin Fritz na nakikipagnegosyo sila sa isang Demon Lord, at binanggit ng bantay na Paladin na mas malaking alalahanin si Vora, ngunit wala pang senyales na siya ay magwawala. Sinabi ni Hanata na dapat muna nilang pakinggan ang buong ulat, at sinabi ni Ras na ang lupain ng mga halimaw ay nagpapakita ng matinding pagunlad. Ang kanilang daan ay maayos na pinapanatili at ligtas para sa mga naglalakbay. Mataas ang densidad ng Magikill sa lugar, ngunit mas mababa pa rin sa antas na makakasama sa karaniwang tao. Walang senyales ng paglitaw ng mga mistikong halimaw, at mukhang nais ng Demon Lord na si Rimuru na makipamuhay ng payapa sa mga tao. Tinanong ni Hanata si Riz tungkol kay Vora, at sinabi ni Riz na bawal ang pagpasok sa selyadong kuweba at nabigo siyang makita ang kanyang presensya. Narinig ito, sinabi ni Fritz na maaaring peke ang balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Vora. Ngunit sinabi ni Hanata na hindi nagkakamali ang mga mensaheng banal, at narinig niya ang mga ulat ng iba pa sa pulong. Sa dulo ng kanyang ulat, sinabi ni Guard na mukhang payapa ang sitwasyon sa Ria, ngunit kung bumagsak ang kanilang karibal na Falmouth, naniniwala siyang gagamitin nila ang pagkakataon na palawakin ang kanilang kasalukuyang kapangyarihan. Nagulat naman si S, at sinabi niya sa lahat ang kasalukuyang estado ng Falmouth. Binanggit niya na nagbitiw na si Haring EDM Maris sa trono at ibinigay ito sa kanyang kapatid na si Edward, at sa ibabaw, mukhang maayos ang paglipat ng kapangyarihan, ngunit abala ang bagong hari sa pagtipon ng mga talentadong mersenaryo at nagsimula na rin siyang kumuha ng mga bagong sundalo. Nagkakagulo na rin ang mga maharlika, at para sa kanya, mukhang palatandaan ito ng nalalapit na digmaang sibil. Binanggit niya na kulang ang impormasyon upang malaman kung kasangkot si Rimuru dito o hindi, at sinabi niya na tiningnan niya rin ang listahan ng lahat ng mga taong kinausap ni Edward. Sinubukan niyang kontaken ang mga mahalagang lider ng konseho, mga ehekutibo ng Malayang Guild, mga mangangalakal mula sa silangan, at maging ang ilan sa kanyang mga tauhan. Napagtanto ni Hanata na sinisikap ni Edward na palakasin ang kanyang militar, at iniisip niya na wala itong balak na magbayad ng danyo sa digmaan. Sinabi niya na hindi papayag ang Demon Lord na si Rimuru na palampasin ito, at malamang na inaasahan na ito. Nagtataka si S kung ayon lahat sa plano ni Rimuru ito, at sinabi ni Hanata na oo. Iniisip niya na sana'y nakinig siya kay Rimuru noon. At tinanong niya si Sei kung may ginawa bang kaina-hinala ang mga Eastern merchants na kinontak ni Edward. Sinabi ni Sei na dapat mas mag-alala sila kay Rimuru kaysa sa mga merchants, at sinabi ni Hanata na ibigay na lang sa kanya ang impormasyon. Tinanong ni Sei si Glenda kung may narinig siya sa commercial zone tungkol sa mga Eastern merchants, at sinabi ni Glenda na wala siyang alam na kaina-hinala. Sinabi niya na maaari niya itong siyasatin muli kung iyon ang gusto ni Hanata, at hiniling ni Hanata na gawin iyon. Pagkatapos ay binanggit niya na dapat maunawaan ng lahat ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Sinabi niya na ang muling pagkabuhay ng Storm Dragon ay nagkaroon ng mas maliit na epekto kaysa sa inaasahan, at ang tanging mga biktima sa ngayon ay ang mga sundalong ipinadala mula sa Falmouth. Sinabi ni Sei na nais niyang marinig ang tungkol sa bagay na ito mula kay Arsobispo Rahim dahil isa siya sa mga nakaligtas, at interesado rin siyang malaman kung ano ang nangyari sa larangan ng labanan. Binanggit ni Hanata na tinawagan na niya ang Arsobispo. Pagkatapos, sinabi ni Sei na may mga chismis na nakipag-usap si Rimuru kay Veldora at pinakalma siya. Naniniwala ang iba na mukhang totoo ang mga chismis dahil tahimik si Veldora nitong mga huli, at sinabi ni Hanata sa kanila na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lord Luminous tungkol dito. Ayon sa kanya, si Rimuru ang naguutos kay Veldora at binalaan sila na huwag siyang pakialaman. Sinabi ni Hanata sa lahat na hindi sila makikipaglaban kay Demon Lord Rimuru, at tutol dito ang mga rock. Hindi makapaniwala si Gregory na nais nilang balewalain na lang ang lahat ng ginagawa ni Rimuru sa Falmouth. Sinabi ni Sei na totoo na hindi nila dapat pakialaman ang mga Demon Lord, pero sila ang 10 dakilang santo, at kasing lakas nila ang mga Demon Lord. Sinabi ni Renard na kasali rin ngayon ang Storm Dragon, at sinabi ni Gregory na hindi nila maaaring hayaang gawin ng isang Demon Lord ang gusto niya sa lupain ng mga tao. Sinabi ni Hanata sa kanilang lahat na ang mga mensahe ng kanilang Lord ay absolute, pero hindi ibig sabihin nito na pababayaan nila ang Falmouth. Sinabi niya na isang digmaang sibil lamang ang nangyayari sa bansang iyon, at ang kailangan nilang protektahan ay ang mga tao. Sisiguraduhin nila na hindi maapektuhan ang mga tao ng Falmouth ng digmaang ito, at nagtanong si Gregory kung titiisin na lang nila ang lahat ng ginagawa ni Rimuru.
Sinabi ni Hinata na tama iyon, at binanggit niya na idineklara na ni Rimuro na hindi niya nais gawing kaaway ang sangkatauhan. Walang kabuluhan na gumawa ng mga aksyon laban sa kanya, at nabigo na siyang patayin siya minsan, kaya may posibilidad na nakikita na sila bilang kaaway. Wala silang magagawa kundi palampasin ang kanyang mga aksyon, at sinabi ni Sei na ito ang pagkakamali ni Hinata, hindi ng kanilang imperyo. Sinabi ni Hinata na tama siya, at ito ang dahilan kung bakit sasabihin niya kay Rimuro na kumilos siya ng mag-isa noong nilabanan niya ito. Nagulat ang lahat na marinig ito, at sinabi ni Hinata na kalmayan ang kanilang mga sarili. Binanggit niya na duda siya na nais magsimula ng digmaan si Rimuro, at nagtanong si Sei kung talagang mapagkakatiwalaan nila ito. Sinabi ni Hinata na maaari, dahil noong lumaban siya kay Rimuro, parang iniiwasan nito ang labanan. Siya rin ay isang otherworlder na nag-reincarnate bilang isang slime sa mundo, at nakakaramdam siya ng kaunting awa para sa ginawa niya dito noong una. Ipinaliwanag niya na ginagamit siya ng mga Eastern merchants nang nilabanan niya ito, at sinabi nila sa kanya na ang mga halimaw ay nagiging tao para lokohin ang kanilang paraan papunta sa ibang mga bansa. Sinabi rin sa kanya na pinatay ni Rimuro ang kanyang master, at ito ang dahilan kung bakit niya agad naisip ang patayin ito. Binanggit niya na hindi na wise na labanan pa ito ngayon na isa na itong Demon Lord, at sinabi ni Renard na maaaring ituring pa rin siya nito bilang kaaway. Sinabi ni Hinata na plano niyang pag-usapan ito kasama si Rimuro, at kung kinakailangan, magsosorry din siya rito. Sinabi ng iba na maaaring maging delikado ito, at hiniling niya sa kanila na kalmahan lang. Binanggit niya na una, kailangan nilang malaman kung ano ang iniisip ni Rimuro, at duda niya na magiging kasing sama ng iniisip ng lahat ang kalalabasan nito. Ayon sa mga ulat at sa impresyon niya kay Rimuro, parang mabait na tao ito, at maaaring magkaintindihan sila kapag nag-usap na. Pumasok si Rain sa silid, at tinanong siya ni Hinata tungkol sa Storm Dragon. Pumasok din ang 7 Days Clergy sa silid, at nagulat si Hinata na makita sila roon. Sinabi niya na ang mga taong ito ay mga alamat, at sinasabing nagpapalaki sila ng mga bayani. Iniisip ni Hinata na sila ang naglagay sa kanya sa 7 days trial, at nagawa niyang kopyahin ang kanilang mga kakayahan gamit ang kanyang usurper skill. Pero dahil inagaw niya ang kanilang mga kapangyarihan, sinusubukan nilang makialam sa kanya sa kahit anong paraan na magagawa nila. Iniisip ni Hinata na sila ay nakakainis, at tinanong niya kung bakit sila naroon. Sinabi ng 7 Days Clergy na naroon lang sila para makinig sa impormasyong dala ni Archbishop Rahim tungkol kay Rimuro, at sinabi ng Archbishop ang lahat ng nangyari sa battlefield at kung paano ginamit ni Rimuro ang isang light-based attack para patayin ang marami sa kanilang mga puwersa. Sinabi niya na hinarap nila ang isang napakatindi na kalaban para sa kanilang lahat, at pagkatapos ng kanilang laban, napagtanto nila na isa itong tunay na Demon Lord. Sila mismo ang nagplano ng pagsilang nito bilang isang Demon Lord, at binanggit ng isa sa 7 Days Clergy na parang ito ang sunlight magic na napakagaling ng knight na si Gran. Sinabi ng isa pa na isang anti-magic barrier ang maaaring makapigil dito, at ang isa naman ay nagsabi na hindi ganito kalakas ang mga atake ni Gran. Iniisip ni Hinata na ito ay maaaring physics-integrated magic, at maaaring kinonsentrate nito ang sikat ng araw at inireflect ito sa mga kalaban. Napagtanto niya na ginamit nito ang kanyang scientific knowledge mula sa ibang mundo para dito, at mahihirapan ang mga tao sa mundong ito na maintindihan ang konsepto sa likod nito. Sinabi ni Rahim sa kanila na ang light-based attack ay hindi ang pinaka-nakakatakot na bagay doon, at sinabi niya na pagkatapos ng atake na iyon, ang battlefield ay naging tahimik. Sa sandaling iyon, ang natitirang 1,000 lalaki ay namatay ng sabay-sabay, at ang natira na lamang ay sina Raisin, Haring Admaris, at siya. Napatahimik ang lahat pagkatapos marinig ito, at naalala ni Hinata ang mga salita ni Luminous. Iniisip niya na ang mga ito ay mga nilalang na hindi kayang kontrolin ni Lady Luminous. Noong una, si Navora at ang dalawang nagising na Demon Lords na sina G at Mim lamang ang nasa listahan, ngunit pagkatapos marinig ito, maaari nilang isipin na nagising na rin si Rimuro. Sinabi ni Sei na maaaring kumonsumo siya ng maraming kaluluwa upang magising, katulad ng dalawang Demon Lords sa alamat. Nagtataka ang lahat kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, dahil malamang na maging banta si Rimuro kung pababayaan nila siya. Sinabi ni Arno na dapat silang kumalma, dahil si Rimuro ay dating tao at nais niyang makipamuhay kasama ang sangkatauhan. Walang dahilan upang pilitin silang makipaglaban sa kanya, at sinabi ni Rita na una, kailangan nilang makita kung paano siya kumilos. Sinabi ni Renard na totoo na pinatay niya ang 20,000 na mga kabalyero ng walang pag-aalinlangan, at ito ay nagpapakita na siya ay isang banta.
Nagtataka siya kung tama bang basta na lang silang magtitiwala sa kanya, at sinabi ni Hinata na mayroon siyang plano tungkol dito. Hiniling niya sa iba na ipagpatuloy ang pangangalap ng impormasyon, ngunit tinanong ng 7 Days Clergy si Rahim kung mayroon pa siyang ibang mensahe para sa kanila. Binigyan ni Rahim si Hinata ng isang message crystal mula kay Rimuru. Sa mensahe, sinabi ni Rimuru na haharapin niya si Hinata ng isa sa isa, at nagulat ang lahat sa narinig. Nagtataka sila kung ano ang dapat gawin ngayon, at sinubukan ng mga paladins na pumunta sa lugar ni Hinata. Ngunit sinabi ni S na dapat nilang pakinggan si Rimuru dahil hindi wise na galitin siya pagkatapos ng sinabi ni Hinata. Sumang-ayon si Riz sa kanya. Binanggit niya na kasama rin ni Rimuru si Vora, at kung magdadala sila ng mga tropa, maaaring lumala ito at madamay ang iba pang kanlurang bansa sa isang malaking digmaan. Nagtataka si Hinata kung ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito, at iniisip niya na kakaiba na gusto ni Rimuru na magkaroon ng kanyang paghihiganti ngayon. Nagtataka siya kung bakit alam ni Ars ng 7 Days Clergy na may mensahe si Rahim mula kay Rimuru, at sinabi niya na kakailanganin niyang makipagkita kay Rimuru dahil siya ang tumatawag sa kanya. Binanggit ni Ars na ito ay isang magandang desisyon, at sinabi ng iba pang 7 Days Clergy na sigurado silang kayang talunin ni Hinata si Rimuru kahit na lumala ang kanilang pag-uusap. Sinabi nila sa kanya na huwag kalimutan na kasama rin ni Rimuru si Vora, ang dragon, at binigyan nila siya ng isang espada na tinatawag na Dragon Buster upang labanan siya. Iniisip ni Hinata na malinaw na ang layunin nila ay gawin siyang patayin si Vora, at mas gusto nilang magpatayan na lang silang dalawa. Kinuha pa rin niya ang espada, at umalis ang 7 Days Clergy matapos siyang batiin ng swerte. Pagkatapos, si Hinata ay handa nang umalis, ngunit si Cardinal Nicholas ay nag-aalangan na payagan siyang umalis. Sinabi ni Hinata sa kanya na magiging maayos lang siya at walang garantiya na haantong ito sa isang laban. Ang eksena ay lumipat kay Rimuru na tumatanggap ng balita na papalapit na si Hinata sa kanya, at napansin ni Soa na 4 na paladins ang sumusunod sa kanya. Nagtataka si Rimuru kung pupunta siya upang labanan sila, at sinabi ni Soa na mukhang ganun nga dahil may dala siyang malaking espada. Iniisip ni Rimuru na seryoso siya. Nagtataka siya kung nasayang lang ang kanyang mensahe, at sinabihan niya si Soa na bantayan ang sitwasyon. Pagkatapos, iniulat ni Diablo kay Rimuru na patay na si Rahim, at binanggit niya na malamang pinatay siya ng isang tao. Hindi makapaniwala si Rimuru na talagang napatay siya, at binanggit ni Diablo na may mga kumakalat na chismis sa mga kalapit na bansa ng Falmouth tungkol sa kung paano pinatay si Rahim ng pakana ng isang demonyo. Ang mga Templar Knights mula sa buong bansa ay ipinapadala doon. Naniniwala siya na magsasanib puwersa sila kay Haring Edward sa loob ng ilang araw, at nagtataka si Rimuru kung bakit nangyayari ang lahat ng ito ngayon. Ang eksena ay lumipat kay Rimuru at sa kanyang mga puwersa na nagkakaroon ng pagpupulong tungkol sa paglapit ni Hinata sa kanila, at nalaman ni Rimuru na nakatakas si Hinata at ang iba pa sa pagbabantay ni Soten. Ininforma siya ni Soy na ang mga Templar Knights mula sa kalapit na mga bansa ay patungo sa Falmouth, at ang kanilang bilang ay tinatayang nasa 30,000. Ang kanilang misyon ay patayin ang demonyo na pumatay kay Rahim, at ayon sa kanila, ang demonyo na sumusuporta kay Yam ang siyang pumatay kay Rahim. Binanggit niya na dahil dito, hindi nila maaasahan ang iba pang mga bansa o mga maharlika ng Falmouth na tumulong sa kanila. Sinabi ni Diablo na ito ay kanyang pagkukulang dahil siya ang nagpadala kay Rahim bilang kanilang sugo. Sinabi ni Xian kay Diablo na tama siya, at binanggit niya na bilang kanyang nakatatanda, siya ang dapat na manguna sa mga bagay ngayon. Tinanong ni Rimuru kung ano ang gagawin niya, at binanggit niya na mangguna siya sa isang hukbo upang patayin ang mga royalty at maharlika. Tinanggihan ni Rimuru ang kanyang ideya, at sinabi niya kay Diablo na lahat ng tao ay nagkakamali kaya hindi malaking bagay na nalaman na siya. Sinabi ni Diablo na ang pagpapatuloy ng plano ay maaaring hindi magandang ideya sa lahat ng usapan tungkol sa isang demonyo, at sinabi ni Rimuru sa kanya na dapat niyang subukang itama ang kanyang mga pagkakamali. Binanggit ni Shuna na tama si Rimuru, kaya hindi dapat pabayaan ni Diablo ang maliliit na pagkakamali na makapagpabagsak sa kanya. Nagtataka si Diablo kung gusto ni Rimuru na ipagpatuloy niya ang plano, at sinabi ni Rimuru sa kanya na tapusin ito. Pumayag si Diablo. Pagkatapos ay iminungkahi ni Shuna na humingi sila ng payo mula kay Adelman tungkol sa Western Holy Church dahil siya ay isang mataas na pari ng Lumanism. Naalala ni Rimuru na si Adelman ang nagbabantay sa kastilyo ni Clayman, at ininforma siya ni Gabiron na siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Sealed Cave. Gumamit siya ng thought communication upang tawagin siya dito. Masaya siyang makita si Rimuru ng personal, at binigyan niya siya ng labis na papuri. Sinabi ni Shuna na kulang sila sa oras, at hinihiling niya sa kanya na bumalik sa paksa.
Sinabi ni Adelman na isang beses siyang naglingkod bilang isang kardinal sa kanlurang banal na simbahan, at iniisip ni Rimuro na ito ay isa sa pinakamataas na posisyon sa simbahan. Ipinaliwanag ni Adelman na ang banal na imperyo ng Lelies ay isang relihiyosong estado na may Diyos na si Lumenes sa tuktok, at ang banal na emperador ang tagapagsalita para sa kanilang Diyos, at ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi alam. Ang araw-araw na operasyon ng bansa ay hinahawakan ng Papa siya, at noong kanyang panahon, ang buong kanlurang banal na simbahan ay pawang isang dibisyon lamang ng Papa siya. Binanggit niya na ang kanlurang banal na simbahan ay nagsimula bilang isang grupo ng mga misyonaryo upang ikalat ang mabuting balita tungkol sa Luminismo, at walang kanilang sariling hukbong panlaban. Ang mga Templar Knights ay binuo ng Papa siya upang protektahan ang kanilang mga mananampalataya mula sa mga banta ng mga halimaw, at tinanggap ng mga bansa ng mundo ang kanilang presensya. Ito ay nagdulot ng alitan sa kanilang relasyon sa ibang bansa, at upang sagutin ito, binuo ang isang dibisyon na nagtrabaho sa ilalim ng direkta kontrol ng banal na emperador, at tinawag itong Master Rooks. Sila lahat ay nagmalaki ng napakalaking lakas at may karapatan na magbigay ng mga utos sa mga Templar Knights. Pagkatapos, nagkaroon ng mga paladins ang simbahan, at lumakas ang kanilang impluensya sa mga bagay. Nagtataka si Rimuro kung bakit nangyari ito, at binanggit ni Adelman na maaaring may kinalaman ito sa pagkakaroon ng 7 Days Clergy. Noong siya ay naroon, ang 7 Days Clergy ay may kapangyarihang pangalawa lamang sa emperador, at tila napakadudumi nila. Ang simbahan ay nahuhulog sa kalaswan noon, at naglagay rin sila ng patibong para sa kanya. Iniisip ni Rimuro na si Adelman ay marahil ay dumaan sa maraming bagay, at binanggit ni Adelman na si Hanata ang nagturo sa mga paladins na nagiging isang dating kabuuan ng kanilang sarili na maging pinakamalakas na core ng gabi, at ngayon ay mayroon na ang Leles pareho ang Master Rooks at mga paladins. Nagbabala si Adelman kay Rimuro na mag-ingat dahil ang Leles ay tahanan ng isang grupo ng mga nalinang na tinatawag na 10 dakilang santo, at ipinaalam sa kanya ni Rafael na ito ay isang ebolusyon ng mga tao na sumailalim sa mahigpit na pagsasanay. Ito ay kahawig sa isang buto ng Demon Lord, at ipinaliwanag ni Adelman na may mga kilala bilang 3 saging sa labanan sa loob ng Masterx. Sila, kasama ang 6 na mga komandante sa mga paladins at si Hanata, ang bumuo ng 10 dakilang santo, at iniisip ni Rimuro na ang 4 na taong paparating dito kasama si Hanata ay maaaring mula sa 10 dakilang santo. Pagkatapos, hinihiling ni Adelman kay Rimuro na hayaan siyang makipag-usap kay Hanata, at binanggit niya na kumbinsihin niya ito na iwanan ang kanyang pananampalataya at ibaling ito kay Rimuro. Sinabi ni Rimuro na walang pangangailangan para dito, at hinihiling niya kay Adelman na umalis muna. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Rimuro na dapat silang mag-isip ng mga kontrahakbang ngayon na may lahat sila ng impormasyon, at nagtataka si Vora kung kailan niya pwedeng gamitin ang kanyang lakas. Sinabi ni Rimuro na gusto niya siyang maging huling linya ng kanilang depensa, at sa tingin niya ay tugma sa kanya ito. Sumang-ayon si Vora dito. Pagkatapos, nag-anunsyo si Benamaro ng kanyang mga assignment para sa mga dagdag na puwersa ni Yun, at sinabi niya na una, magkakaroon ng 100 fighters mula sa team ni Gabiro, pagkatapos ay magkakaroon ng 100 miyembro mula sa team Karini na mamumuno sa lahat. Magkakaroon din ng 4,000 green numbers at 100 Goblin Riders na pinamumunuan ni GTA. Gumagawa ito ng kanilang puwersa na 4,300 sa kabuuan, ngunit hindi sigurado si GTA sa pagiging kasama sa misyon na ito. Sinabi ni Benamaro na si Hakuro ang magiging supremo ng komandante ng misyon na ito, at kung may mangyaring masama, tutulungan niya sila. Sinabi ni Riaro na susundan ni Ranga si Gapa at ang iba pa at sila ay panghahawakan, at ito ay nagpapakalma sa isipan ni GTA. Pagkatapos, tinanong ni Reedmud si Diablo kung ano ang kanyang plano sa pagkakataong ito, at sinabi ni Diablo na 30,000 na mga puwersa ng pagtatanggol ay labas sa kanyang mga pagtataya. Sa simula, inaakala niya na ang mga bagong puwersa ng hari ay magiging mga 10,000, at sinabi niya na una, ipapadala niya si Adaris na magpadala ng liham kay Edward. Kapag nagsimula na siyang ilipat ang kanyang mga puwersa, hihingan siya ni ADM Maris. Ipinapaliwanag ni Diablo na ang ADM Maris ay nagtatago ngayon sa Needle, at siya ay ipinoprotektahan ng Young Squad. May puwersa si Yong na 5,000 doon, at ang orihinal na plano ay para sa kanila na ay teleport ang kanilang 4,300 na puwersa doon sa isang bagsak. Ngunit hindi ito magkakaroon ng malaking kahulugan laban sa 30,000 na mga sundalo. Iniisip ni Rare na sa pinakamasamang kaso, maaari nilang iwan ito at maiwasan ang digmaan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa utang ng Rania. Ngunit sinasabi ni Chan na hindi dapat gawin ni Rimuro iyon, dahil iisipin nila na siya ay isang pushover.
Binanggit ni Diablo na ang pagbitawan ng plano ay hindi maisip-isip at sinasabi niya na siya ang bahala dito. Sinabi ni Rimuro na ayaw niya na mamatay ang anumang inosenteng tao at sinabi ni Diablo na ito ay hindi magiging isang problema. Tinanong siya ni Roro kung ano ang kanyang balak gawin at sinabi ni Diablo na siya ay pupunta upang hanapin ang salarin na sinubak na ilagay ang krimen sa kanya at baka may nakita siyang kasangkot sa kanila sa gitna ng 30,000 na mga sundalo. Sinabi niyang siya ay mahinahon silang iinterogahin. Binanggit ni Benimaru na wala silang dapat ipag-alala kung si Diablo ang makipagsagupa sa kanila. Tinanong niya si Hakuro kung maaari niyang pigilan ang mga sundalo ng bagong hari nang hindi sila pinapatay, at sinabi ni Hakuro na ito ay hindi magiging isang problema. Sinabi niya na mas madali na maglunsad ng isang surprise attack. Pagkatapos ay pinlano ni Benimaru ang mga detalye ng attack, at tila nabigla si Rimuro. Ibinigay niya ang kanyang pagbati sa lahat, at sinabi niya na ngayon ay kailangang pag-usapan kung sino ang haharap kay Hanata at sa kanyang grupo. Soy ay nagbigay ng isang urgent report, at sinabi niya na ayon kay Hokuso na tumitingin kay Ingrasya, may 100 na mga knights na nakasakay sa kabayo ang umalis mula roon. Malamang na sila ay papunta dito, at iniisip ni Rimuro na baka sinusubukang makisama kay Hanata. Sinabihan ni Soy si Rimuro na tumatakbo si Hanata ng 2 linggo upang makarating dito, at ang mga knights sa likod niya ay malamang nagagawin din ng parehong oras. Iniisip ni Rimuro na kaya niyang harapin si Hanata, ngunit hindi niya alam ang gagawin sa 4 na iba pa. Iminungkahi ni Voro na kakalkailan niya sila lahat gamit ang hininga ng dragon at sabihin na aksidente lang ito, ngunit ipinaalaala ni Rimuro na siya ang huling linya ng depensa. Iniisip niya na baka pumunta si Hanata upang makipag-usap, at sinabi sa kanya ni Raphael na malamang natama si Rimuro tungkol dito. Iniisip ni Rimuro na maaaring maayos nila ito kung ganoon ang kaso, at naalala niya na nag-alala si Shio tungkol kay Hanata. Iniisip niya na ayaw niyang patayin ang mga tao nang hindi sila nakinig, at sinabi niya sa lahat na hindi nila papatayin ang mga paladin. Nauunawaan ni Shien na gusto ni Rimuro na pigilin ng kanyang grupo ang ibang mga paladin habang siya ang haharap kay Hanata, at iminungkahi niya na iwan na lang ni Rimuro ang bagay na ito sa kanyang team na Reborn, dahil sila ay may 100 miyembro. Ngunit sinabi ni Rimuro na ang lakas ng Team Reborn ay C rank lamang, at hindi sila makakayanang gawin ito. Sinabi ni Benimaru kay Rimuro na maaaring epektibo ito dahil may mga karagdagang kakayahan ang Team Reborn na tinatawag na Complete Memory at Self-Regeneration, at ang kanilang kahinaan ay maaaring magpahinto sa mga paladin. Iniisip ni Ryo na ito ay angkop para sa pag-iingat ng panahon, at sinabi ni Benimaru na maaari niyang ipadala ang Team Koreay upang tumulong sa kanila kung sila ay mahihirapan. Ipinakilala niya kay Rimuro si Gaba at sinabi na siya ang leader ng Team Karini. Hiniling ni Gaba kay Rimuro na hayaan siyang bahala dito, at iniwan ni Rimuro ang bagay na ito kay Gaba at Sian. Iniisip niya ngayon ang pakikitungo sa 4 na sumusunod kay Hanata, at hindi niya alam kung sino sa kanilang mga natitirang puwersa ang makakaya ang makipaglaban sa isang banal. Iniisip niya na ang natitirang mga tao lang ay sina Benimaru, Shien, at Soy, at ang 3 ito ay handa nang sumali sa labanan. Iminungkahi ni Raphael na baka may mga enlightened level na fighter sa mga paladin, at matalinong ihahanda ang ilang puwersa para harapin sila. Tinanong ni Rimuro si Soy kung may malakas na mga fighter sa mga paladin, maliban kay Hanata, at sinabi ni Soy na ang lahat ng mga paladin ay hindi bababa sa A-rank, ngunit walang nag-iisang tumatanyag. Iniisip ni Rimuro na ang mas malakas na mga tao ay mas mahusay sa pagtago ng kanilang presensya, at sinabi niya kay Shien na bantayan din ang mga paladin. Sinabi ni Benimaru na siya at si Soy ay kayang harapin ang 2 sa mga kasama ni Hanata. Sinabi ni Shariger at Rigard na gusto rin nilang tumulong dito, ngunit sinabi ni Rimuro na baka masyadong delikado ito para sa kanila. Pagkatapos, pumasok sina Albes at SFIA sa silid at humingi sila kay Rimuro na payagan silang sumali sa labanan. Sinabi nila na magagamit nila ang pagkakataong ito upang bayaran siya, at sigawan sila ni Lord Karen kung hindi sila lalaban ngayon. Isinulong sila ni Benimaru, at pumayag si Rimuro na payagan silang sumali. Sinabi niya sa lahat na dapat silang maging handa kaagad na puksain ang kaaway kung sila ay makaramdam na sila ay nasa panganib, dahil ang buhay ng kanilang mga aliadong ay ang pinakamahalagang prioridad, at umaasa siya na makatapos silang lahat sa lahat ng ito, tulad ng dati. Kung saan-saan, may nakikita tayong ilang tao na may isang pulong, at sinabi ni Glenda sa kanila na ang lahat ay sumusunod sa plano, at walang ideya si Hanata tungkol dito. Pagkatapos, sinabi ni Granville kay Damada, ang negosyante mula sa silangan, na natuklasan na ang kanyang mga kasinungalingan,
at sinabi ni Dahmer na hindi ito issue, dahil nakapagtamo sila ng malaking kita. Sinabi niya na nagtitiwala siya kay Granville, at sinabi ni Granville na alam niya na ang layunin ng silangan ay magsimula ng pagkakawatak-watak sa kanluran at kumita mula sa mga susunod na pagbebenta ng armas. Pagkatapos ay maghihintay sila hanggang sa sila ay makawala at mabalisahin ng imperyo. Sinabi ni Dada na inaasahan niya na makikita ito ni Granville, at sinabi ni Granville na dapat silang bumalik sa pangunahing usapin ngayon, at sinabi niya na gusto nilang pareho na mabuwag si Hanata. Sinabi ni Deda na ang kanilang pinakamalaking hadlang, ang masamang dragon, ay nataming ni Rimuru, at maaari silang makipag-usap sa kanya, kaya ang susunod nilang banta ay ang kanlurang banal na simbahan. Nagtataka si Granville kung ang limang sila ay hindi nahalaga sa kanyang pagpapatid, at sinabi ni Dahmer na ang limang sila ay matalino at nauunawaan ang kanilang mga layunin, at pagkatapos na ang kinin ng imperyo ang kanluran, maaari silang makipagtulungan upang kontrolin ang ekonomiya nito. Walang balak makipagtulungan si Granville, at nagtataka si Deda kung lalaban siya sa kanila. Pagkatapos, itinutok ni Glenda ang baril kay Deda dahil sa pagiging mapagmataas, ngunit pinigilan siya ni Granville, at sinabi niya na ayaw niyang balanse ang kapangyarihan sa pagitan ng Falmouth at Ingrassia. Sinabi niya na hindi nila maaaring hayaang kunin ng Demon Lord ang lugar na ito, at sinabi ni Deda na ayaw niyang mawala ang trade route na kumukonekta sa kaharian ng mga dwarf. Sinasabi niya na may pagdududa siya kay Rimuru, dahil siya ang nagtalo ng si Clean, na isang mahalaga nilang trading partner. Sinabihan ni Granville si Damada na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Hanata, dahil nakapasok na siya sa Tempest, at sinabi ni Damada na siya ang baalang alisin ang demonyo na nakikipag-conspire sa loob ng Falmouth. Sinabi ni Granville kay Glenda na magtulungan sila ni Edward para higit pang puwersahin si A.D. Maris, at sa ngayon, dapat abala si Rimuru kay Hanata. Pagkatapos, umalis si Deda, at sinabi ni Glenda na nakakairita sa kanya ang negosyanteng iyon. Hiniling ni Granville sa kanya na huwag maging ganoon, dahil parte ng isang lihim na organisasyon na tinatawag na Cerberus ang negosyanteng iyon, na nagpapatupad ng kapangyarihan sa ilalim lupa sa silangan, at siya ay isa sa kanilang mga pinuno. Ngunit hindi maging madali ang misyong ito para sa kanya, dahil ang demonyo na kanyang hinaharap ay hindi lang isang archdemon. Sinabi ni Glenda na siya ang baalang mag-step up kung kailangan, at sinabi ni Granville na hindi magiging isang problema para sa kanya ang pakitungo sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang makakuha ng iba pang mga battle sages na kasama, dahil kailangan nilang pabagsakin ang mga alipin ni Rimuru at siguruhin ang tagumpay ng samahang puwersa. Sinabi niya kay Glenda na gumamit ng Cerberus para hadlangan ng kilos ng demonyo, at nauunawaan ni Glenda. Sinabi ni Granville na sinabi na niya kay Blood Shadow na ihasik ang gulo kay Say at Gregory, at sinabi ni Glenda na gagawin niya ito para sa mga Rosos at sa kanyang kalayaan. Pagkatapos ay umalis siya, at tinanong ni Granville si Maribel kung okay lang ito sa kanya. Sinabi ng apo na oo, at sinabi niya na abala si Rimuru kay Hanata, at sa panahong iyon, ang mga bansang kanluranin ang baalang makialam at tapusin ang digmaang sibil. Sa wakas, si Edward ang mananatiling may utang kay Granville, at sinabi ni Granville na tama ito, at sinabi niya na hindi niya papayagan na may makialam sa sandbox na kanilang pinamamahalaan.